Sistema ng pinakamataas na talento. Fang Yuan, talento, 0. Antas, mortal, martial arts, wala. 3 buwan na akong nagiging tagapag-alaga ng kabayo pagkatapos mag-transmigrate. Hindi ko magamit ang sistemang ito kahit nakikita ko ang sirang panel na hindi gumagalaw. Ibig sabihin ba nito ay habang buhay akong makukulong sa kulungan ng kabayo? Ngayon ang malaking araw para sa mga miyembro ng pamilyang Fang na magkaroon ng pagkaunawa. At kayo naman, gawin lang ninyo ang inyong tungkulin. Huwag na kayong magtagal pa dito. Huwag na kayong magsalita pa. Ingatan ninyo ang inyong mga buhay. Naintindihan niyo ba? Opo. Isang mundo ng martial arts na higit pa sa lakas ng mga mandirigma. Magiging mandirigma ka lang para magkaroon ng pagkakataong mabuhay. Mga Ginoo, ako ang pinuno ng angka ng Fang, si Fang Tinghao. Ngayon ang araw ng pagbubukas ng kakayahan sa martial arts ng mga miyembro ng aming pamilya Fang. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagpunta upang suportahan kami. Jayang tao, simulan mo na. Ito ang esensya ng martial arts. Ito ang esensya ng martial arts. Ang martial arts ay nagsisimula sa pagsasanay ng katawan, pagbukas ng mga meridian at paggabay sa enerhiya. Pagsasanay sa katawan ngayon. Ituturo ko sa inyo ang friyang teknike para sa pagsasanay ng katawan. Pagmasdan ang friyang teknike, pag-aralan ang friyang teknike. Unang hakbang, 1% pagtaas ng antas. Antas ng pagsasanay sa katawan, unang yugto. Tapos na agad. Ganito pala ginagamit ang pinakamataas na antas ng pag-unawa. Kailangan lang pagmasdan para makapag-ensayo ng martial arts. Naging bukas ang iyong mga meridian. Talagang nabuksan ang pinakamahalaga mong meridian. Sinabi ng pinuno ng pamilya, kung magiging isang mandirigma ka, magbibigay siya sa iyo ng isang spirit stone. Ang mga raw stone ay nagtataglay ng purong lakas ng langit at lupa. Ito ay kailangan ng mga mandirigma. Pero bilang isang alipin ng pamilya, saan ako kukuha ng mga hilaw na bato, naku? Binigyan ako ng sistema ng pagkakataong pumasok sa martial arts. Ngunit ang daang ito ay nangangailangan ng mga mapagkukunan upang mapalawak. Kailangan kong makakuha ng mga hilaw na bato. Ngayon ang huling araw ng seremonya ng pagbubukas ng kamalayan. Pinayagan ng pinuno ng pamilya na gamitin ninyo ang mga hilaw na bato upang makatulong sa inyong paglilinang. Ngayong araw ay kabiguan. Hintay na lang tayo sa susunod na simula. Baka may natitira pang asin sa mga nagamit na hilaw na bato. Kailangan kong humanap ng paraan para maitago ang mga batong ito ng hindi kahina-hinala. Tapos na ang seremonya ng pagbubukas ngayon. May 30 na naging mandirigma. Huwag kayong mawala ng pag-asa kung hindi kayo nagtagumpay. Nandito si Instructor Jiang. Si Fang Yuan ay ang tagapag-alaga ng mga kabayo sa kwadra. Sa tingin ko, maganda ang mga batong ito. Gusto ko sanang iuwi para pandekorasyon sa kwadra. Hindi ko alam kung papayag si Instructor Jiang. Maganda iyan. Fang Yuan, sa iyo na ang mga hilaw na batong ito. Maraming salamat, Instructor Jiang. Hoy, Fatty. Anong gagawin mo sa basurang bato na iyan? Hindi makakain, hindi mainom. Nakakagambala lang. Naging bato na ba ang utak mo? Kapag gumabi na, hindi na makakakita ang kabayo. Ang hilaw na bato na ito ay kayang sumipsip ng liwanag. Gusto kong gamitin ito bilang ilawan. Hindi ba ito maginhawa para sa lahat? Hayaan na. 3, pumasok sa barko. Fang Yuan, ang antas ng pag-unawa ay 7 antas, unang antas ng pagpapalakas ng katawan. Ang Sanyanggong ay unang nasilip 1%. Talaga nga. Ang hilaw na bato na ito ay hindi lamang para sa pagsasanay. Maaari rin itong makonvert sa halaga ng pag-unawa. Ang sistema na ito ay napakalakas. Kailangan ko ng mga comprehension points. Ang halaga ng pang-unawa ay na-reset. Ang Sanyanggong ay lumago ng 70%. Nalampasan na nito ang 70% ng body refining realm. May patakaran ang pamilya Fang sa ikalawang antas. Lahat ng may katayo ang alipin. Kapag umabot sa ika-7 antas ng body refining, maaari na akong makalaya sa pagkaalipin. May pag-asa na ako sa wakas. Kahapon, ang Sanyang Palais ay nakalusot sa ikalawang antas ng pagpapalakas ng katawan. Natulog lang ako ng 3 oras. Hindi ako inaantok. Ito na ba ang benepisyo ng kapangyarihan? Makinig kayong lahat.
Ngayong araw ang Autumn Hunt Festival. Kulang tayo sa tao. Kayo na lang na ilan ang sumama sa akin para pagsilbihan ang batang amo. Hoy, Fang Yuan, Fang Yuan. Magkasama tayo. Alam mo ba kung kanino tayo napabilang? Hindi malinaw. Siguro sa batang amo. Hoy, ito si Binibining Limin. Ang Panginoon ng bahay, si Lord 27. Siya ay mapagbigay. Makinig kayong lahat. Samahan ninyo akong mabuti sa pangangaso. Kung ako ay magsaya ng husto, hindi ko kayo pagkakaitan ng gantimpala. Ang mababang uri ng hilaw na bato ay, maraming salamat, Ginoong Yuan Shai. Nag-aalala ako kung saan hahanapin ang mga susunod kong mapagkukunan para sa pagsasanay. Dumating na ang pagkakataon. Kailangan kong samantalahin ang mapagbigay na binata na ito. Sa panig ni Ginoong Diping, ang Snow Velvet Rabbit. CJ. Sa panig ni Ginoong Liming, si Ma Wenzhu ay muli na namang nagdurusa. Fang Yuan, mayroon kang ang kakayahan. Ang mga halimaw na ito ay hindi sapat. Papasok tayo. Hoy, Liming Gongzi. Ikaw ay may marangal na pinagmulan. Hindi mo kailangang makipagsapalaran. Ako ay nasa ikasyam na antas ng pagsasanay. Ano ang aking katatakutan? Huang Lei, sa harap natin ang lugar kung saan madalas lumitaw ang mga halimaw. Kailangan lang natin siyang protektahan. Ang kayamanan ay mahahanap sa panganib. Siguradong hindi mawawala ang mga paunang gantimpala. Ang baho ay mabigat. May panganib. Paano naglakas loob ang hayop na salakayin ako? Sino sa inyo ang kukuha sa kanya? Bibigyan ko kayo ng 1-0 paunang gantimpala. Gagamitin ang balahibo niya para sa mainit na damit. Siguradong magugustuhan ito ni Ama. 10 raw stone, sulit subukan. Dagdag pa, sa aking body refinement level 2 na galaw at reaksyon. Hindi ko siguro maiiwasan. Ginoo, ang inyong alagad ay handang pumunta. CJ. Fang Yuan, magaling ka. Ito ang nararapat sa iyo. Salamat, Ginoo. Sa 2 batong ito, mas aangat pa ang sanyang palis. Hindi maganda. May pag-atake ng mga halimaw, umatras na. Magandang araw, Ama. Halika na, anak. Hoy! Ha, lakas. Ito ang ganap na kapangyarihan. Sa huli, gusto ko ring makatayo sa antas na iyon. Hindi, gusto kong mas mataas pa. 45 mababang uri ng hilaw na bato. Talagang mapagbigay si Fang Liming. Nagsisimula pa lang sa Sanyanggong. 70% ba ang nagamit na halaga ng pag-unawa? Ang pag-angat ng antas ay nangangahulugang ang Sanyanggong ay ganap ng nagawa. 30% na halaga ng pag-unawa, 0. Sa loob ng kalahating insenso. Sanayin ang Sanyanggong hanggang sa ganap na antas. Hindi makakahanap ng pangalawa sa loob ng 100 taon. Ngayon, ako ay nasa 2 antas ng pagpapanday ng katawan. Kung makakasalubong ako ng nasa 2 antas ng pagpapanday ng katawan, kaya kong talunin ang 4 o 5 ng mag-isa. Mukhang habang masanay sa paglilinang ng Sanyanggong. Mas mabilis ang pag-unlad ng kultibasyon. Ay, Fang Yuan. Fang Lei, bakit ka nandito? Hindi ka ba abala sa unang pagkakataon? Kailangang lumabas ng prinsipe ng bukang liwayway. Kailangan nating magsilbing gabay. Nakausap ko na ang tagapamahala. Dumating na naman ang pagkakataon. CJ. Yung itim na marten noong mga nakaraang araw. Nais kong gawa ng mainit na damit ang aking ama. Alam niyo ba kung saan may magandang paggawaan ng damit? Huwag kang mag-alala, Ginoo. Magtatanong ako. Pero kailangan ng kaunting hilaw na bato. Binigyan ng tulong ang sasakyan. Pupunta si Fang Yuan sa Zhaizi Workshop. Hihintayin namin dito ang iyong balita. Sa totoo lang, hindi kailangan ng Yuan Shi para makakuha ng impormasyon. Nakuha na ni Liming Gongzi ang impormasyon. Puntahan natin ang Liuli Zhaizi Workshop. Pagdating natin, kayo muna ang bumaba. Magpapapark lang ako ng sasakyan. Hindi kong naiintindihan mo, kundi kung sino ang nauna. Si Ginoong Limin ang nauna. Ang nauna ang mauuna. Ako ay dumating 2 araw na ang nakalipas. At nag-book na ng pwesto. Ang alipin ng 5 bahay na ito ay isang mandirigma. Nangahas kang pakialaman ang aking usapin. Ako si Busanhe ng Gu Mansion. Kung galitin mo ako, galitin mo si Dooku.
Hindi ka tinuruan ni Dooku ng tamang asal. Ang yabang mo. Sige, ipapakita ko sa iyo kung sino ang mas matigas ngayon. Hoy, tagapamahala. Lahat ng kawalan ninyo ngayon ay isulat niyo sa akin. Fang Yuan, bugbugin mo sila hanggang mamatay. Paano mo nagalit ang pamilyang Fang? Ang pinuno ng pamilyang Fang ay isa sa ilang makapangyarihang pamilya na hindi kaalyado. Fang Yuan, maghintay ka lang. Naging martial artist ka na. Nagsasabi ka lang ng biro, Ginoong Liming. Isa lang akong alipin sa kamalig. Mas malakas lang ako ng kaunti kaysa sa karaniwan. Ginoong Liming, bakit ka na parito sa aking munting lugar ngayon? Ako po ay si Liu Li. Ako po si Yu Qingsu, ang may-ari. Maaari mo akong tawaging Liming ang pangalan ko. Magandang araw, may-ari. Naparito ako para gumawa ng damit para sa aking ama. Narinig ko na kayo ang pinakamahusay sa paggawa ng damit. Si Fang Liming ba ay anak ng pinuno ng pamilyang Fang? Kung makakapit ako sa kanyang hita, ang kabutihan ni Ginoong Liming ay kahanga-hanga. Sisikapin kong personal na alagaan siya. Ginoong Liming, maraming salamat, tagapamahala Yu. Mayroon pa akong gagawin. Kukunin ko ang mga kalakal pagkalipas ng 10 araw. Babayaran ko lahat pagdating ng araw na iyon. Ang ganda. Talagang isang anghel sa lupa. Ang Sanyanggong ay nagpapabilis lang ng paglilinang. Kailangan kong magsanay ng mga martial arts na may kakayahan. Pero paano ako makakakuha ng bagong martial arts? Si Fang Yuan, ang tagapamahala, ay nagpabantay sa iyo sa mga kwadra. Bakit ka nag-iisip ng kung ano-ano dito? Tagapamahala Li, totoo ngang naglalakbay ang isip ko kanina. Salamat sa paalala. Ano ang iniisip mo? Siyempre, iniisip ko kayo, Manager Li. Nakita ko ang iyong gilas bilang mandirigma noon. Nais ko sanang matutunan kahit kaunti lang mula sa iyo. Hahaha. Ano ang alam ninyong mga alipin tungkol sa gilas ng mandirigma? Lalo na't ako ay nasa ika-7 antas ng Ki Cultivation. Walang makakatalo sa kanya sa buong kwadra. Tagapamahala Li, sinabi mo kanina na ang Benli Quan Fa ay isang first-grade martial art. Kung gayon, bakit hindi mo ipakita ang iyong galing ngayon? Wala naman tayong ginagawa. Sige, maaari naman. Ipatawag mo na ang lahat. Ang Benli Quan Fa ay maisyam na galaw. Pinag-aralan ko ang 7 uri ng pagsasanay sa katawan. Alam ko lang ang unang 7 galaw. Panoorin ninyo. Ayan. Hu. Nagsisimula pa lang ako sa martial arts na Thunder Fist Technique, 1%. Tapos na. Sayang, unang 7 galaw lang. Nakita mo na. Ang galing talaga ni Butler Lee. Nakaka-inspire. Hehehe, bata, natagpuan na rin kita. Ano na naman, hindi ka pa ba nagsawa sa pagkakapalo? Anyway, alam kong malakas ka. Pero may kasama ako ngayon. Atake. Oh. Youth off. Anong tinatayo-tayo mo pa? Sumugod ka na. Huwag na kayong mag-away. Mga alipin ng pamilyang Gu, naglakas loob kayong guluhin ang teritoryo ko ngayon. Kung mauulit pa, tiyak na parurusahan ko kayo. Magkikita rin tayo. Hintayin mo ako. Dala ang utos ni Binibining Fang Liling ng Xifengyon na parito ako upang kunin ang damit. Sumunod ka sa akin. Hindi na kailangan bayaran ang paggawa ng damit. Basta't maalala ni Binibining Li ang aking Liu Li Cloth Shop. Sapat na iyon. Talaga bang ganoon ang sinabi ni tagapamahala Yu Qingsu? Talaga bang ganoon ang sinabi ni Manager Yu Qingsu? Binibining Liming. Si Yu Qingsu ay tiyak na nagustuhan ang iyong katayuan. Ikaw ay isang martial artist na nasa ika-9 na antas ng pagpapalakas ng katawan. Dagdag pa, ikaw ang ika-27 na anak ng direktang linya ng pamilyang Fang. Ano ba si Yu Qingsu? Hindi ba't abala siya sa pagyakap sa iyong kapangyarihan? Para sa akin, si Fang Liming. Sa pangalan pa lang, mapapaluhan na si Yu Qingsu. Tama, Ginoong Li. Ito ang natitirang hilaw na bato mula sa pautang. Walang problema, gamitin mo na. Sa hinaharap pupuntahan kita. Para malaman ni Yu Qingsu kung gaano ako kagaling. Salamat, Limin Company. Alainan. Sa huli, ang 100 piraso ng hilaw na bato ay akin pa rin. Mag-iwan muna ng 30 piraso. I refine ang 70 piraso. Si Fang Yuan ay umakyat sa ika-3 antas ng body refining. Ang freehand skill ay naging mahusay na. 30% ng Thunder Fist Technique ay nagsisimula pa lang, 1% ng comprehension points ay 70. Kumpirmahin ang Thunder Fist Technique.
Ang Thunder Fist technique ay naging mahusay na, 100% ng comprehension points ay 0. Wow, it seems the Thunder Fist technique has reached mastery. Half a month has passed. Some of you have practiced the 3 Yang Divine skill. It should have reached a minor level of mastery, right? The master wants me to teach you another martial art. Watch closely. This is the Yin Yang Extreme skill. It can balance the principles of Yin and Yang. It can also speed up your cultivation and martial arts progress. Baguhan sa inyong martial arts 1%. Naging isa na namang martial art. Kung maaari akong manatili sa pamilyang Fang habang buhay para magnakaw ng mga martial arts. Hindi, mayroon akong top-tier comprehension system. Nakatakda na. Hindi ako mananatili sa maliit na pamilyang Fang habang buhay. Mag-alis na kayo. Wang Yuan, ikaw ang maiiwan. Mayroon akong maliit na dilaw na numero. Si Fang Yuan ay hindi alam na tinawag ni Jiang Tao si Xuan. Ano ang kailangan mo, bata? Pangalawang beses na kitang nakilala, Fang Yuan. Kanina, pinanood mo ang aking pagsasanay. Hindi ka kumurap. Dapat ay isa ka ng mandirigma. Malinaw na nakikita ni Instructor Jiang Tao. Ako po ay mausisa lang sa martial arts. Sa totoo lang, ako ay isang baliw sa martial arts. Pinaka naniniwala ako sa iyong matanong na mga mata. Kahit na ikaw ay nasa unang antas pa lamang ng body refining realm. Bihira ang ganitong determinasyon. Guro Jiang, lumaki ako sa Makyu. Palagi kong naririnig na ang mga martial artist ay kayang gibain ang mga bundok at ilog. Kaya naman, interesado ako sa martial arts. Tinitigan ko lang, pero napakababa ng aking pag-unawa. Sa kabila ng maraming taon ng pagsasanay, nasa unang antas pa rin ako ng body refining. Hay, kulang ako sa tauhan. Kapag umabot ka na sa 2nd antas ng body refining, ihingi ako ng tao kay Manager Lee. Talaga. Kung gayon, sisikapin kong magsanay. Hindi ko sasabihin ang sikreto mo, huwag kang mag-alala. Kapag naging karapat-dapat ka na. Sakto, kapag naging sapat na ang lakas ko. Sino pa ang maglalakas loob na ituring akong alipin? Si Jiang Tao ay isang baliw sa martial arts. Hindi niya ako sinaktan. Pero kung si Li Furui ang pumalit, bilang alipin na tagapag-alaga ng kabayo, wala akong magawa para ipagtanggol ang sarili ko. Ang Sanyanggong ay ganap na. 30% gamit ang orihinal na bato na abot ang ruro. 100% Yin Yang Jigong ay umabot sa 30%. Ang 30 puntos ng talino ay lahat para sa Sanyanggong. Sa wakas, naabot na ang ruro. Sayang at hindi ko masusubukan ang lakas nito sa araw. Kailangan kong maghintay ng gabi. Dong Shu Fang Lanshan. Naghanap kami sa 3 lugar. Sino ang responsable? Ako, si Yuan. Nagtatago ka ba at natutulog sa araw? Kung hindi mo maayos ang Lanshan ngayong gabi, hindi ka makakatayo. Ay, ang bakod na sinadyang niluwagan ko kaninang araw. Talaga namang ikaw. Dumating na. Ngayon, mayroon akong buong gabi para subukan ang lakas ng Sanyuan Gong. Oras na para subukan. Ang lakas ng pinakamataas na bersyon ng Sanyanggong. May isang bayani sa Tayan Diyuan. Nahigit sa 1-0 beses na mas malakas kaysa dati. Ito na ba ang lakas ng pinakamataas na antas? Sa wakas ay nakapasok na ako sa 4th na antas ng body refining realm. Kung gusto kong maging malakas, ito na ang pagkakataon ko para magsanay. Sa susunod, ako naman ang hindi mapipilit. Magandang umaga sa inyong lahat, nagulat ako. Sa wakas, tapos na rin. Hindi ka nasaktan, di ba? Sasama ako sa pinuno ng pamilya sa labas ng bayan ng kalahating buwan. Kailangan ninyong bantayan itong mabuti. Huwag niyo akong hintayin para parusahan kayo. Sa wakas, umalis na siya. Siya ay nasa 7th antas ng pagsasanay sa katawan. Ngayon, nasa 4th na antas na siya. Kailangan niyang umabot sa 5th antas sa loob ng kalahating buwan. Kung hindi, tapos na siya kapag nabuking. Hindi pinapayagan ang mga numero ng Fang Yuan at Fang Li na makipag-ugnayan sa isa't isa. Hindi ka ba natatakot na maparusahan ka ng tagapamahala? Anong ginagawa mo dito? Yung iba, nagbibilad na sa araw. Kapag matagal na walang ginagawa, nasasayang. Ano ba talaga ang kailangan mo sa akin?
Ang mga disipulo ni Fang Yuan kagabi, sinira nila ang 3 silid aklatan. Gusto ng tagapamahala na maghanap ng mga magkukumpuni. Kung 3 hanggang 5 ang magkukumpuni, bibigyan sila ng 0 raw stones. 1 raw stones. Ay, kahit hindi ito gamitin sa pagpapanday ng bakal para sa ginto, sapat na ito para makabili ng kalahating sako ng bigas. Kailan tayo pupunta? Sinabi ko na sa tagapamahala na magtabi ng lugar para sa atin ngayon. Ah, nga pala, naging martial artist ako, unang antas ng pagpapalakas ng katawan. Ang mga yuan stone na ipinagkaloob sa akin ni Binibining Liming noong huli. Lahat binigay ko sa tagapamahala. Tinuruan niya akong gamitin ang ki sa katawan. Kung gayon, kailangan mo akong protektahan sa hinaharap. Hoy, kung si Huang Zihao ay mangahas na magsanay ng katawan. Si Liming Rui ay maaaring pumutol ng mga binti ng tao. Bakit hindi ka rin pumunta kay Zihao? Sasabihin ko sa tagapamahala. Sisiguraduhin niyang tatanggapin ka. Pag-uusapan natin yan sa susunod. Una, tutulungan kitang ayusin ang silid ng mga hayop. Naku, punta na tayo sa aming class table. Okay lang, mas gusto ko pa ring manatili sa isi class table. Malinaw at matalas. Hindi pamilyar ang class steward. Mas mahirap kung may mga kagamitan sa pagtatanghal. Mas madaling kontrolin ang oras sa isi class. Hindi ito makakaapekto sa pagsasanay sa martial arts. Tara na, umalis na tayo. Naayos na. Luma na at gumuho. Dapat dumaan siya sa normal na proseso. Bakit? Nagmamadali siyang ayusin na parang takot na may makapansin. Paalam. Pangalan, Fang Yuan, edad, 16 na, talento, 10 puntos, antas, body refining realm. 3 antas ng martial arts. 3 Yang Gong, mastered 100%. Lightning Splitting Fist, Grandmaster 100%. Yin Yang Extreme Skill, Novice 30%, 0 puntos ng talento. Gumamit ng 3 puntos ng talento. Yin Yang Extreme Skill, Beginner 100%. Hindi pa rin sapat ang mga raw stone. Kung sapat na, ang 3 martial arts ay matagal nang umabot sa ruro. Pero sa ngayon, bukod kay Liwen Rui sa Yellow Character Stable, walang makakahanap sa akin. Hindi ko na kailangang itago ang pagiging martial artist ko. Talagang malakas ang 3 Yang skill pagkatapos ng pagpapahusay. Muli akong umabot sa 5th level ng body refining realm. At may mga senyales pa ng pag-unlad. Ang libro ng Top Comprehension System ay na-refresh. Pangalan, Fang Yuan, edad, 16 na, comprehension points, 73 na magagamit. Antas, Body Refining Realm, Warrior Triple Layer, Martial Art, 3 Yang Gong. Ultimate Supreme Edition. Thunder Fist Technique, Peak Mastery, 100% can be sublimated. Yin Yang Extreme Gong, Peak Mastery, 100% can be sublimated. So, ang nasa itaas ng Peak Mastery ay ang Ultimate Supreme Edition. Pero ang ganitong bersyon ng martial arts, kung ibibigay ko kay Liu Rui ang lalaking iyon, talagang sayang naman sa biyaya ng langit. Niloloko mo lang ba ako, Fang Yuan? Fang Yuan, bakit ka nandito? Kung hindi ako dumating, malamang pupuntahan mo na ako. Naku, tagapamahala Li. Naghihintay ka ba ng matagal nitong mga nakaraang araw? Ako si Fang Yuan. Hindi ako isang taong hindi tumutupad sa salita. Tutal, ang dami mo nang naitulong sa akin. Sabihin mo, anong kailangan mo sa akin? Mahigpit ang kontrol ng pamilya. Ang kumpletong bersyon ng Sanyang Gong ay ngayon ko lang nakuha. Ang mga sumusunod na lugar ay, ito ang ruta ng pagsasanay ng Sanyang Gong. Tandaan mo ito. Ang 3 lugar na ito. Wala namang kakaiba sa mga lugar na ito. Ginoong Li, kung hindi ka naniniwala, subukan mo na lang mismo. Kung hindi ito gumana, gagawin mo sa akin ang nais mo. Ha? Okay. Ito na ang tunay na Sanyang Gong. Mas malakas ito ng 10 beses kaysa sa natutunan ko dati. Ang top tier na sistema ng pag-unawa ay mas magaling kaysa sa intermediate. Nagbago lang ako ng kaunti. Okay lang kung kontento ka, Steward Lee. Gamitin mo ang pamamaraang ito. Sa loob ng kalahating taon, aabot ako sa body refining stage 8. Pagdating noon, ano pa ang ipagmamalaking iyang Tianyi? Naku, tagapamahala Lee, masyado mong pinasimple ang bagay na ito. Ikaw ay naglilinang. Hindi ba't siyang Tianyi ay hindi naglilinang? Pero ang stage 7 ay mas mataas kaysa stage 8.
Nako, tagapamahalali, ang disipulo na ito ay mabuti. Kung mas matagal itong pagguho ng Thor, mas magiging pabor sa kanya. Sa panahong iyon, kahit na gustong guluhin siya ng pangunahing pamilya, kaya niya pa rin itong ayusin. Ano ang gagamitin mo para pabagsakin siya? Mangunguna, kayo po ay isang tagapamahala. Maaari niyo pong ibulong sa kanila. Ako na ang bahala sa ibaba. Hanggat pinagdududahan siya ng amo, mayroon tayong 70% tsansa. Talagang malakas ang Ultimate Supreme Edition sa New Angong. Sa ilang araw lang ay tumaas na naman ang antas. Sa loob ng kalahating buwan ay maaabot ko na ang 6th level ng body refinement. Ang top-tier comprehension system ay pumili ng 73 points sa comprehension value. Pero hindi ko maidagdag sa kasalukuyang 5 elements. Huwag kang mag-isip ng masama. Ay! Magandang araw, Ginoong Fang Liming. Fang Yuan, matagal na tayong hindi nagkita. Pakiramdam ko ay nagbago ang iyong presensya. Mas lumakas din ang iyong katawan. Pinagdududahan niya ako. Buti na lang at binalaan ako ni tagapamahalali sa mga alipin. Hindi nakikihalubilo si Master Liming sa mga alipin. Siguradong hindi niya alam na isa na akong mandirigma. Dahil ito kay Steward Lee. Madalas niya kaming tinuturuan magsanay. Pakiramdam ko, magiging mandirigma na rin ako. Mabuti, hindi na sayang ang pagpapalaki sa akin ng pamilya Fang. Steward, kanina ko lang narinig kay Fang Li na isa na siyang mandirigma. Handa na para sa pag-atake sa ikalawang antas. Ngayon, narinig ko na ikaw ay magiging isang mandirigma. Dalawang kasiyahan. Kapag naabot ninyo ang ikatlong antas ng pagpapalakas ng katawan, ipakikilala ko kayo kay Jayang Tao para sa pagdiriwang. Mas mabuti kaysa maging tagapagsilbi ng kabayo dito. Maraming salamat, Ginoong Limin, sa pag-angat. It said, maganda ang panahon ngayon. Pupunta ako sa Xuanyang Mountains para maglibang. Gusto niyo bang sumama? Gusto ko pong sumama. Gusto ko rin pong sumama. Mag-ingat kayo. Malamig at maganda ang panahon. Tamang-tama ang panahon para mangaso. Nagustuhan ng ama ko ang damit na ginawa ko para sa kanya noong nakaraan. Kung makakahuli ako ngayon, magagandang bagay ay hindi mawawala. Sa inyong mga lugar ng hilaw na bato, ang inyong binata ay mahusay mangaso. Tiyak na makakahuli siya ng nais niyang huli. Dahil lang sa galing mangaso ng inyong binata. Hahaha, binatang Liming. Sino siya? Ang ika-18 binata ng Gu Mansion, Duke Wu. Wuk Xuanming, Prince Xuanming. Ikaw ba ang taong paulit-ulit na humahadlang sa akin, kaya pinatawan ako ng parusa ng pinuno ng pamilya? Kaya pala. Ikaw pala. Maglakas loob kang galawin ang aking tao, Volcano Hand. Tanggapin mo ang aking 4-wave palm. Nangungunang pag-unawa. Simula na ng sistema. Slashed wind technique. Imperfect version, later repaired. If you have the guts, come at me. Don't run away, Linye. Fang Yuan will make you tearside today. Fang Yuan and his men are many. I can't beat them. Feng Li, you are a warrior. Bagong martial artist. Hindi ko pa natutunan ang martial arts. Hay nako, bakit ka pa nakatayo, atakehin mo ako? Bakit ka pa nakatayo? Atakehin mo ako, ha? Oh, kayong dalawa, mga martial artist din kayo, ha? Atakehin niyo akong lahat. Tarantado, tarantado, tarantado. Tulungan mo akong ipikit ang mga mata ko. Pwede ka. Fang Li, hey. Ang huli ay nasa harapan mo. Hindi niya ako dapat paniwalaan. Anong mahalagang bagay? Hahaha, si Ginoong Liming. Nakapasok na siya sa Guan Di Realm. Swerte ko. Nakatawid na ako sa unang antas. Hindi ka kalaban ko. Maghintay ka. Wuk Xuanming, duwag ka. Bakit ka tumakbo kung gusto mong lumaban? Nasaan sila? Pinatakas niyo ba silang lahat? Lahat ito ay dahil kay Fang Li. Naging martial artist na siya. Naging martial artist na rin ako. Lahat ito ay nagkataon lang. Nagawa ko lang ito ng aksidente. Nang madapa si Fang Yuan, dalawang magandang balita. Ito ang orihinal na supot ni Wuk Xuanming. Para sa inyo. Wow, from poverty to riches, ang sarap. Talent points, 573 points. Practical Thunder Fist, Yin Yang Extreme Skill, each costs 100 points. Upgraded to the Ultimate, Supreme version. Who can be faster than me?
The full upgrade costs 100 talent points, you know. When breaking hand, when slicing, each costs 100 points. Upgrade complete. Malapit nang kumilos si Liming Rui. Kailangan ko ring maghanda ng maaga. Mas maraming martial arts, mas maraming kaligtasan. Sinasabi ng sistem na mayroon akong 5 martial arts. Itigil ang pag-ensayo. Hihintayin kong isipin nila na nasa ikatlo o ika-4 na antas na ako bago ako lumitaw. Fang Yuan, nakapagpahinga ka na ba? Tama ang hula mo, Fang Yuan. Nangungurakot si Yang Tianyi sa mga alagad. Nakakalap na ako ng ebidensya. Ngayon, mahigpit na iniimbestigahan ni Fang Yanshan. Hay nako, Li Guanjia, magaling ka talaga. Kung ako ang gagawa nito, hindi ko alam kung gaano katagal ko gagawin. Haharapin ko si Yang Tianyi at ang mga alagad niya. Ang opinyon ng mga alipin ay sa iyo na. Huwag kang mag-alala, tagapamahala Li. Tutuparin ko ito. Kapag bumagsak na si Yang Tianyi, ako na ang papalit sa kanya. Ikaw naman ay nasa Huang Zihao. Walang makakapigil sa iyo. Salamat, tagapamahala Li. Hahaha, hindi ko malilimutan ang kabutihan mo. Ang galing mo. Bumalik ka at sabihin mo sa lahat. Tungkol sa pag-aayos natin ng mga bahay na ibebenta. Sabihin mong napakabilis ng pag-aayos. Bakit mo sasabihin iyon? Mahuhulaan na nila iyon. Huwag ka nang magtanong pa. Sige, susundin ko ang sinabi mo. Nakita ko ang lahat ng nangyari kay Huang Yan ngayon. Mayroon siyang paraan. Pinag-uusapan na ng mga alagad at mga tauhan ang tungkol sa Shufeng. Nakasalalay sa mga tao. Ngayon, pupunta ako para isumbong si Yang Tianyi. Patay na siya. Hintayin mo ang magandang balita ko. Hahaha, umalis na siya. Nang bumagsak si Yang Tianyi, pupunta si Liming Rui sa grupe. Walang nakatalagang tagapamahala sa Huang Zihao. Ito ang pagkakataon ko para umunlad. Magtiwala ka sa sarili mo. Malinaw ang ebidensya laban kay Liming Rui. Hindi na makakagawa ng gulo si Yang Tianyi. Nakita si Butler Li na naging. Kapag nabubuhay siya, tapos na si Yang Tianyi. Hindi umamin si Yang Tianyi. Nang lumaban, nahuli kami ng 3. Nais pa akong isama sa pagpanaw, Diffie. Buti na lang, nasa 8th level body training ako. Kaya namatay siya. Ako ang nabuhay. Pinapahanap ni Gai Sanye ang mga ledger ng 4 na stall. Walang problema ang ating mga maliliit na bahid. Hindi ba't parang binubuhat niya ang bato para ibagsak sa sarili niyang paa? Buti na lang napatay ko ang matandang iyon. Kung hindi, siguradong maghahasik siya ng lagim at susuriin ako. Namatay si Yang Tianyi sa tamang dahilan. Fang Yuan, sino ka ba talaga? Sino ang nagbigay sa iyo ng sanyang palis? Hindi maaaring sabihin ni Butler Li. Kalimutan na natin, malapit na ang appointment ko sa number. Congratulations, Butler Li. Gusto kong sumama ka sa akin sa number. Mas panatag ako kapag kasama kita. Ay, Butler Li. Butler Li. Nakakabahala kung ako, isang alipin, ang pupunta sa guild ng mga disipulo. Mas mabuti pang manatili na lang ako dito. Hayaan mong ako ang maging espiya mo para sa prinsipe. Ang galing ng ideya mo. Sixth level ng body refining. Hoy, bakit ka may oras ngayon? Namimiss kita. Tingnan mo, may isang binata na naghihintay sa atin. Bakit siya nandito? Naku, pupunta na naman siya sa bundok ng bangin. Hindi ba siya natatakot sa mga kapatid na Uksweming at Ukswehay na humarang sa kanya? Huwag kang mag-alala, hindi na ako pupunta. Halos mapatay ako ng mga taga-unoong huli. Kumusta ang iyong pagsasanay kamakailan, Fang Li? Opo, Ginoo. Naramdaman ko na ang harang sa 2 antas ng pagsasanay. Makaka-breakthrough sa kalahating buwan. Magaling, huwag kang maging mayabang. Fang Yuan, ikaw naman. Okay lang kung hindi ko sabihin, di ba? Nag-aalala sa iyo ang binibini. Sabihin mo na, naka-breakthrough na ako sa 4 na antas ng pagpapalakas ng katawan. Ano, 4 na antas ng pagpapalakas ng katawan? Fang Yuan, mas mabilis ka pa sa akin. Hahaha, ang isang binatang napakagandang asal. Nakisama pa sa maralitang alipin. Putang ina niya. Gaano karaming ambisyon ang nasa paligid ng pamilyang Fang.
Nakatarget na tayo paglabas pa lang natin. Tai, Wuxuemin, Wuxuihai, kahit na sinundan nyo kami dito. Hindi kayo maglalakas loob na kumilos. Narito ang Qingyang City. Nakalimutan nyo na ba ang mga patakaran ng City Lord's Mansion? Yesi, isang mayaman na anak na mahina ang utak pero malakas ang katawan. Hindi mo ba nakikita na walang tao sa kalye? Naglaan ako ng kaunting pagsisikap para maghanda ng patibong. At dahil nahulog kayo sa patibong na ito, huwag na kayong umasa na makakatakas. Mga tauhan, bigyan nyo ng leksyon si Master Fang. Siguradong mabigat ang laban ngayon. Ang kulang sa akin ay lakas. Kung may lakas ako, bakit ko isusugal ang buhay ko para sa emperador? Fang Yuan, Feng Li, sumugod tayo. Feng Yun, ikaw ang pangalawa sa pinakamalakas. Kung gusto mong mabuhay, ibigay mo ang lahat ng iyong makakaya. Magaling na suntukan. Noong araw, inalipusta mo ang kapatid ko. Ngayon, hayaan mong subukan ko ang tunay mong galing. Iyan ba ang 23 na suntok? May kahinaan sa bandang kanan. Bumalik ka na sa palasyo at humingi ng tulong. Ako na ang bahala dito. Fang Li, umatras. Huwag kang lumingon. Bilisan nyo, pigilan nyo sila. Sino ang makakapigil sa kanila? Malaki ang aking gantimpala. Nawala ang 4 nating alipin sa bundok ng bangin. Ngayon, babayaran natin ang lahat ng kasalanan. Tigil, tigil. Feng Li, mas mataas ang cultivation ko kaysa sa iyo. Ikaw na ang maunang tumakbo, ako na ang hahadlang sa kanila. Huwag ka nang mag-atubili. Kung magdadalawang isip pa tayo, pareho tayong mamamatay. Kami ay mga alipin ng mga traidor. Walang tutulong sa atin. Kailangan nating hayaang makatakas si Fang Li. Magdala ng tulong, Bao Zeng. Kayo dalawa, habulin ninyo ang batang iyon. Ang matitira, palibutan ninyo hanggang mamatay. Fang Yuan. Ngayon, papatayin ko kayong lahat sa aking mga kamay. Hindi na kayo makakatakas ngayon. Kailangan nating lumaban ng buong lakas. Baka may tsansa pa tayong mabuhay. Sige na. Ang maliit na alipin ay talagang baliw. Huwag mo siyang patayin sa martial arts. Gusto ko siyang pahirapan hanggang mamatay. Nightwalk 9 steps. Ha! Haha! Haha, magaling na pamamaraan. Maliit na alipin. Nakamit niya ang 2 martial arts sa ganitong antas. Nasa tuktok siya ng body refining realm. Ako ay nasa ika-6 na antas pa lamang. Kahit umatras pa ako, mamamatay din ako. Mas mabuti pang lumaban na lang para mamatay ang binata na ito. Volcanic Hand. Paano nangyari ang Volcanic Hand? Napakalakas, ito na ba ang lakas ng tuktok ng Iron Refining Realm? Si Fang Liming ay nasa mataas na ranggo na. Mayroon ba akong tsansa laban sa kanya? Isa ka pa bang alipin ng 5 palasyo? May 5 o 6 na antas ng paglilinang. Ang lakas mo ay hindi na mababa. Magaling na bata, nagawa mong pag-aralan ang 5 natatanging kasanayan o kakayahan ng palasyo. Kung ayaw mong mamatay, sumuko ka na lang. Sumuko ka na lang. Tapos, ano ang nangyari sa iyong pagsira ng bundok? Hindi ka pa rin sumusuko. Mamatay ka sa kamay ng binata na ito. Alainan. Bakit hindi pa dumarating si Feng Li? Si Feng Liming ay abala kay Wuxuanhai. Kaya siya na lang ang pag-asa. Ngayon, tingnan natin kung saan ka tatakbo. Mamamatay na ba ako dito? Hindi pa ako nakakalabas ng Qingyang City. Hindi ako pwedeng mamatay. Panginoon ng puwersang pagsira sa bundok, Feng Chang. Nakapasok ka na sa key refining stage. Nagkataon lang. Hindi ka pa rin kalaban ng binata na ito. Hindi siya ang katapat mo. Kung gayon, ako ba ang katapat mo? Sino ka? Sino ang nangangahas humarang sa pagdinig ng Gu Mansion? Hindi mo pa naririnig ang pangalan ng Dooku Mansion. Salamat sa pagliligtas mo sa akin. Ako si Fang Jia. Manchu. Alipin ng pamilyang Fang. Kung gayon, tutulungan kita. Matagal na akong nakakakita ng iyong pagiging pasaway. Ngayong nakita kita. Talagang ganoon nga. Sino ka ba talaga? Iiwan ko siya. Isasama kita sa paghuli. Tingnan natin kung kaya mo. Mamatay ka na, babae. Mag-ingat ka, nasa body refining stage siya. Ang body refining stage ni Hu Feng ay ganito lang pala. Sino ka ba talaga? Kung hindi ka aalis, papatayin kita. Ang asawa ng iyong pamilya ay hindi makapagsalita. Magkita na lang tayo. Salamat sa iyong tulong, babae.
Pakiusap, tulungan niyo po ang aking amo na si Fang Liming. Fang Liming. Dalhin mo ako agad. Ah! Fang Liming, hindi ka talaga kalaban ko. 4 na antas ng Guanyin Sutra. Paano mo ako lalabanan? Lumapit ka rito at lumuhod ka sa akin. Magbigay ng ilang pagyukod. Hahayaan kitang umalis. Huwag mong isipin na ang pamilyang Fang ay hindi luluhod. Ang pamilyang Fang ay nakinabang lamang sa biyaya ng dating emperador. Ang imperyong ito ay pinaghirapan ng aming pamilyang Gu. Kailan naging mapagmataas ang mga tao ng pamilyang Gu? Sino iyan? Si Guxuan Hai, hindi ko siya nakita sa loob ng mahigit 1 taon. Hindi mo na marinig ang boses ko. Ikaw ang pinakamagandang anak ng pamilyang Fang. At Fang Yuwei. Ate, akala ko mamamatay na ako dito. Kaya pala siya ang magiging sandigan ng pamilyang Fang. Fang Yuwei, yun. Binibining Yuwei. Nagkaintindihan lang tayo. Tara na, aalis na kami. Teka, Miss Fang. Huwag mo silang hayaang makaalis. Ang magkapatid na Guxue Hai ay palaging nagkakaproblema. Kay Ginoong Liming dahil sa maliliit na bagay. Liming Fang Yuan. Totoo ba iyan? Kung hindi ka pa dumating, ate, mamamatay na ako dito. Paano mo gustong bayaran ang nangyari kay Guxuan Hai ngayon? Pakawalan mo na ako. Hindi sapat ang sarili mong pera. Tapos umalis ka na. Paano pa ako magsanay? Hindi ko problema ang iyong pagsasanay. Dahil sa karangalan ng matandang duke, hindi pwedeng basta na lang tapusin ang buhay ng kapatid ko. Ang tapang, napakatapang. Sa ilang salita, dinurog ang mukha ng pamilya Wu. Anong klaseng tapang ito? Aalis na ako ngayon. Mukhang interesante si Fang Yuan. Halika. Ano lang itong sugat? 7,000 yuan na hilaw na bato. Sapat na para sa 80% ng aking pagpapalakas ng katawan. Hindi nila binilang. Hindi naman masama kung kukuha ako ng isa. Marami pa akong kakailanganing hilaw na bato para sa hinaharap na pagsasanay. Kumusta ang iyong guro, si Sek Master Liu? Mabuti ang sinabi ni Ama. Ang Xingshan Sek ay si Li Huanji. Umuwi ka na at huwag mong pagagalitin ang iyong guro. Nandito ako sa bahay. Huwag kang mag-alala, pero may mga taong hindi maganda ang kalagayan. Ngayong gabi, kulang si kapatid na Liming. Kung hindi ako maagang nakauwi, hindi na niya ako makikita. Ito ang sinabi ng tatay. Lahat sa bahay ay nasa iyo. Ligtas si Liming. May umuwi lang. Huwag kang magalit. Gabi na. Magte-training ako ngayong gabi. Inay. Itay. Matulog na kayo. Naku po. Naiinis pa rin ba kayo sa akin? Noong ipinadala ko siya sa King Tian Sek. Buti na lang nakapasok siya sa body refining 7th level. Malakas ang katawan kaya mabilis gumaling. Ngayon, laban kay Wuxueming. Sa wakas ay may kakayahan na akong lumaban. Binibining Bingbing. Ang inyong lingkod na si Fang Yun ay humihingi ng pahintulot na makilala kayo. Sige na, kayo na ang umuurong sa likuran. Binibining Leming. Kumusta na ang inyong sugat? Ayos lang ako, pero ikaw na alipin ay nasugatan pa. Kumusta na? Salamat sa inyong kabutihan, Ginoo. Matagal na akong gumaling. At nagkataon pa na umangat ako sa ikalimang antas ng pagpapalakas ng katawan. Ang pagkawala ng kabayo ng matandang lalaki ay naging biyaya. Ginoong Leming. Ngunit tungkol kay Wuxuanming. Hindi ko ito malilimutan habang buhay. Naaalala ko rin ang bagay na ito. Kapatid na Wuxuanming. Ang bagay na ito ay babalikan din natin balang araw. Binibining Liming. Ito ang 6,000 piraso ng hilaw na bato na ibinayad ni Wuxuan Hai. Nung nasugatan ka noon, baka nakalimutan mo na.
Ang 1,000 yuan na ito ay kabayaran para sa iyo at kay Fang Laifen. Sinamahan ko ang binata. Wala akong reklamo. Bukod pa riyan kung hindi dahil sa binata. Paano ako aangat ng ganoon kabilis? Sabihin mo na, ano pa ang kailangan mo? Gusto ko sanang hilingin kay Binatong Liming, ibigay mo sa akin ang pwesto sa family competition. Ang paglaya sa pagkaalipin ang pangarap ng aking pamilya. Ano naman doon? Plano ko na talagang isama ang pangalan mo at ni Fang Li. Maraming salamat, Ginoong Liming. Makikipagtulungan ako ng maayos sa pagkakataong ito. Sige, kapatid na Jun. Sa tingin mo, anong antas ang maaabot mo sa family competition? Marami palang alipin na mandirigma ang pamilya Fang. Mahirap na laban ito. Paano ko malalaman na halo-halo ang mga tao sa pamilya Fang? May mga magagaling na mandirigma. Gawin na lang natin ang makakaya natin. Huwag nating sayangin ang pagkakataon. Si Fang Li ay nasa 3 o 4 na antas pa lang. Konti lang ang pwesto, mahirap makalaya sa pagkaalipin. Hindi natin siya dapat panghinaan ng loob. Kumusta ang pakiramdam ni Fang Yuan at Fang Li? May kumpiyansa ba kayong makuha ang unang pwesto sa mga alipin ng pamilya? Opo, opo. Alainan. Binibining limin. Ano yan? Ito ay Kiksudan. Isang uri ng gamot. Maaaring magpalakas ng enerhiya. Yesi, hindi ito pandaraya. Ang mga binata at dalaga ay nagsisikap na palakasin ang kanilang impluensya. Ang gamot ay isa rin sa mga paraan. Kung maganda ang inyong ipapakita, hindi ito mahalaga. Ito ang ideya ni Fang Yuwei. Hindi ganyan ang isip ni Fang Liming. Ang Kiksudan na ito ay nakasalalay sa pundasyon ng pagpapalakas ng katawan. Mas maganda ang pundasyon ng martial arts. Mas magiging epektibo ang Kiksudan. Para sa akin yata ginawa ang gamot na ito. Sino pa ang mas magaling kaysa sa akin? Binibining Liming, kailan po ang pag-inom ng gamot? Noong naglalaban o ngayon? Ngayon, sakto lang ang epekto ng gamot noong naglalaban. Ah, nga pala, may binago sa patakaran ng laban ngayong taon. Mag-ingat kayo. Epektibo pala ang Extreme Enlightenment System sa Demon Refining Technique. Kailangan din ba ng raw stone para mapabuti ang alchemy? Kung tulad din ng martial arts, ang pangangailangan sa raw material sa hinaharap ay magiging napakalaki. Bakit ka naman biglang natulala? Fang Yuan, huwag kang bibigin sa kritikal na sandali. Kung hindi, ibaling ko ang aking pamumuhunan sa ibang proyekto. Ginoong Liming, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang aking makakaya. Kung hindi makakuha ng magandang pangalan, kahit anong parusa, okay lang. Okay na yan. Sumunod ka sa akin, malaki ang kinabukasan mo. Opo, opo. Ang paglalaban ng mga alipin sa bahay ay gagamit na ng free-for-all mode. Tanging 1-0 mananalo ang makakalaya sa pagkaalipin. 10 ano? 10 kalahok sa Battle Royale. Hindi ito biro, di ba? Tanging 10 pinakamahusay lang ang makakalaya sa pagkaalipin. Maganda ang Battle Royale. Hindi nagkakaisa ang mga alipin sa bahay. Makikipagtulungan ako kay Fang Li. Tiyak na isa-isa natin silang tatalunin. Simula na ng laban. Mga alipin, umakyat kayo. Huwag kayong unang gagalaw. Kahit mayroon tayong patuloy na pagpapala, hindi natin masisiguro kung meron din sila. Dapat tayong maghintay. Magpahinga muna tayo. Sundin natin si Yuan Jie. Kung nakayanan nila hanggang ngayon, tiyak na mayroon silang. Nakauna na sila sa pagtakas. Huwag ninyo silang hayaang makakuha ng pabor. Ano na ang gagawin ni Yun Jie ngayon? Paano kung malalaman kung ano ang gagawin? Tumakas na lang muna tayo. Ah, sino yan? Mga alipin sa bahay na nag-aalaga ng kabayo ng pamilyang Huang. Mga alipin lang na nag-aalaga ng kabayo. Ang lakas naman nito. Mukhang Royal Thunder Fist ang kanyang martial arts. Hindi pwede itong ilagay sa grupo. Baka pagdudahan tayo. Si Arthur ay medyo nag-iisip. Sa pagitan ng pagiging mahusay at master. Ang Huang Zihao na si Fang Yuan. Sinabi ng butler. Hindi siya dapat maliitin. Kahit gaano pa siya kalakas, ano naman. 10 pwesto lang ang meron. Sabay-sabay tayong lumaban.
Sobra na ang mga tao ni Yuan Je. Hindi ba ako masyadong halata? Hindi naman sa pagiging halata ang usapan. Basta gusto nating makarating hanggang dulo. Siguradong tututukan nila tayo. Kapag may napatumba ako, susugod ka at babatukan mo. Huwag na huwag mong hahayaang makatayo sila. Sundin mo si Yuan Je. Mukhang kailangan talagang lumaban para makaalis sa Wuji. Kailangan nating magtago, huwag magpakita. Ang malalim na kaalaman ng Yexing Jugong. Ang galing. Ako muna. Ah. Parang nabali yata ang braso ko. Ah. Huwag mo muna siyang pansinin, unahin mo muna yan. Fang Yuan, Anong ginagawa niya? Iyon ay isang pagkaunawa. Ang pagkaunawa ay napakalakas, di ba? Bakit siya sumikat? Pinaghirapan mo. Fang Yuan. Nanalo ba tayo? Ang pagkaunawa ay para lang sa mga nakatataas. Paano ko ipapaliwanag kung hindi ako magpapanggap? Nakakuha ng ganito karami. Hindi naman masama. Patayin na natin siya. Wala naman tayong galit. Bakit ninyo kami pinipilit? Kahit magtulungan kayo, hindi ninyo matatalo si Rokuj. Ang galing mong alipin ng tagapag-alaga ng kabayo. Nagamit mo ang pagkamulat para mapag-aralan ang martial arts hanggang sa pinakamataas na antas. Ngayon na. Ang galing mo, napakagaling mo. Ate, ano ang gagawin mo? Nakatingin ang mga nakatatanda doon. Kahit sa sekta, nagagawa ko ang gusto ko. Lalo na sa pamilyang Fang. Kanina, gusto mong saktan ang kapatid ko, hoy, tumigil ka. Lumaki na ang gulo. Para sa dangal ng pamilya Fang, hindi ito makakabuti sa kanila. Salamat sa paalala, Ama. Maaari na bang ipahayag ang resulta ng paligsahan ng mga alila ng pamilya? Jayang tao. Ang mga nanalo sa paligsahang ito ay sina Fang Yuan at Fang Li. Fang Yuan, kuya. Nakalaya ka na sa Wuji. Noong bata pa tayo, Kuya Yuan, pareho pa tayo ng pantalon na sinusuot. Kapag yumaman ka na, huwag mo akong kalimutan, kapatid. Lahat kayo, galing ako sa Huang Zihao. Hindi ko kayo makakalimutan. Pero pagod ako sa laban ngayon. Gusto ko munang magpahinga. Sa susunod, imbitahan ko kayong lahat uminom. Ah. Marami akong natutunan sa martial arts ngayon. Sapat na ang edad. Hindi na matututunan ang martial arts. Kung pinag-aralan ko ang alchemy, maaaring maging master ako. Pinaghirapan ko ito araw at gabi ng walang tigil. Ngunit ang pinakamataas na antas ng martial arts at alchemy. Ito na ba talaga ang pinakamataas na antas? Dahil sa pagdududa ng host, pinakamataas na bersyon ng kategorya. Maaaring pagsamahin sa mas mahusay na bagong kategorya. Talaga, ang pagsasama ay maaaring makabuo ng bagong martial arts. Ang tampok na ito ay nangangailangan ng pag-abot sa susunod na antas upang ma-unlock. Seryoso ba to? Niloloko mo ako. Saan ka pupunta? Ako si Fang Yuan, nakikilala ko. Binibining Limin, anong maliit na tao? Matagal ka nang hindi alila. Nasa akin pa ang iyong gantimpala. Ginagamit na ni Fang Li ang mga iyon. Anong gantimpala iyon? Malalaman mo pagpunta mo.
Ang Dragon Roar Sword ay isang magandang sandata. Ang Golden Bell Shield ay makakapigil sa mga biglaang pag-atake. Ang Breaking the Forbidden Peel at ang Breaking the Barrier Realm. Pinili ni Fang Li ang sandata. Ano ang pipiliin mo? Walang silbi ang mga pildoras. Ang Supreme Skill ay kulang sa depensa. Mr. Liming, pipiliin ko ang Golden Bell Shield. Oh, ito pala ang pinili mo. Akala ko pipili ka ng sandata o gamot. Kung magkaroon ka ng pagpapala sa hinaharap, kailangan mong suklian ng mabuti ang pamilyang Fang. Maraming salamat. Sa wakas, maaari na akong magsimulang magsanay. Golden Bell Shield, unang hakbang 1%. Fang Yuan, bilis dito. Binibining Leming, samahan mo kami saksuan niyang mountain range para mangaso. Narinig ko kahapon na naging guro ka na. Sumama ka sa akin mangaso ngayon. Bilang pagbati. Sinabi ni tatay na bawal lumabas ng Kinyang City. Kung malaman ni Fang Yue ang galit kahapon. Tiyak na babayaran nila ng buhay ngayon. Fang Yuan, Fang Li, para sa iyo. Fang Liming, bigyan mo ako. Ngayon, sisiguraduhin kong magkakamali sila. Nakikita mo ba, Fang Yuan? Sumulong na naman ang aking espada. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pagsasanay, narating ko na rin ang ikalawang antas ng Guan ni Realm. Talagang mahusay ang espada ni Binibining Liming. Tingnan mo, may grupo pa ng mga hayop doon. Binibining Liming, maaari ka munang maghintay dito. Sasama ako kay Kuya Yuan. Hahabulin natin sila papunta rito. Para makapag-enjoy ka sa pangangaso. Sige, mauna na kayo. Hihintayin ko ang kasiyahan sa pangangaso. Kuya Yuan, sandali. Dito ako dadaan. Ikaw, doon ka. Siguradong matatakot ang mga halimaw nito. Lahat sila pupunta kay Prince Liming. Sige, susundin ko iyan. Mamatay ka na. Naku, kanina, hinahanap ko lang ang mga halimaw. Hindi ko napansin na may nag-aabang. Nakita ko na sina Uksuan Hae at Wuksuan Ming noon, may galit sila. Ngayon, sila pa ang kusang lumapit. Gusto mo na yatang mamatay, Wuksueming. Sige, lumaban ka. Tingnan natin kung ano ang kaya ng alila ninyong tagapag-alaga ng kabayo sa pamilyang Fang. Poksanshu, Poksanshu. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na Poksanshu. Poksanshu, ha? Ahahaha. Ang braso ko. Impossible, ako ay Ultraminent level. Ikaw ay isa lamang tagapag-alaga ng kabayo. Walang imposible. Easy, matagal na siyang nakikipagsapalaran. Ang lakas niya ay nasa Ultraminent level lamang. Sapat na ang aking malalim na martial arts para mabawi ang agwat sa antas. Fang Yuan, huwag mo akong patayin. Mayroon akong mga hilaw na bato. Bibigyan kita ng mga hilaw na bato. Maraming mga hilaw na bato. Ibinigay sa akin ng aking ina. Ibibigay ko lahat sa iyo. Gaano karaming raw stones ang ibibigay ko sa iyo? Marami talaga. Halika dito, bibigyan kita. Aha! Mahalaga sa akin ang mga raw stones. Pero mahalaga rin sa akin na mamatay ka. Dati wala akong nagawa laban sa kanya. Ngayon, patay na siya sa aking mga kamay. Walang maniniwala kung kakalat yan. Patay na ang tao, hindi na gamit ang pera. Sinugod ako ni Wuksueming. Ang kuya niya ay siguradong nasa kay Fang Li at Fang Liming. Si Fang Li ay kaibigan ko pa. Patay na si Fang Liming. Kapag umuwi ako, mapaparusahan din ako. Wuksuehai, ang haba ng buhay mo parang pagong. Akala ko'y lumayo ka na sa Kinyang City. Siguradong papatayin ka ni Fang Liming sa buhay na ito. Mabait naman pala ang ate mo sa iyo. Hindi kaya sa kama kanya pinapataas. Huwag mo akong bastusin, ate ko. Naghahanap ka ng kamatayan, hahaha. Golden Bell Shield, si Wang Yuan mismo ang pumasok. Ano nang pakialam ko? Mamamatay ka na. Ano naman siya, isang hamak na alila. Hindi, kaibigan ko siya. Lesat, Wuhan. Sword So, sumapi ka. Walang makakapigil. Ngayon, sisirain ko si Wuxiukai. Nagbabago ang kapalaran. Tingnan natin kung sino ang mananalo ngayon.
Except, Binibining Yeming. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, ginamit ko na ang lahat ng aking lakas. Naubos na ang aking lakas. Ang natitira ay sa iyo na. Halika, halika, halika. Patay na si Buxuanhai. Napatay siya ng martial spirit ni Young Master Liming. Kung gayon ako ay. Manatiling matatag, ligtas ka pagdating sa pamilyang Feng. Ako ay mula sa pamilyang Fang. Ako. Masaya. Tagapamahala. Nakuha ko na rin ang kapalit na numero ni Buxuihai. Naku. Ang Iron Mountain Lean ay isang martial art na pangalawang klase. Ako ay nasa ikapitong antas ng pagpapalakas ng katawan. Noong araw, ang Yuan Li Si. Hindi sapat ang Yuan Li. Hindi ko ito magamit sa malayo. Ang Golden Bell Shield. Malaki ang agwat ng una at pangalawa. Hintayin mo ako maging opisyal. Isang set ng Iron Fan. Siguradong magaling. Dumating ang alipin ni Fang Lilian. Gagamitin ko rin ang Heartless Skill. Fang Yuan, gising ka na ba? Binibining Leming, bakit ka nandito? Hindi ako komportabling tumayo ng matagal, upo muna ako. Kahapon, salamat sa pagsagip mo sa buhay ko. Nakatakas kami pabalik sa pamilyang Fang. Nakatanggap din ako ng hindi inaasahang paggising ng aking martial soul na Giant Dili. Ako po ay alipin ng pamilya. Dapat ko lang gawin ang mga bagay para sa pamilya. Palagi mo akong inaalagaan. Sabi ko nga, mayroon akong Golden Bell Shield kaya ako lumapit. Ikaw talaga, ito ang iyong gantimpala. Maraming salamat, Ginoong Liming. 8,848 yuan. Kapag kinonvert sa comprehension points, ito ay 8,000 yuan. Sapat na ito para mapalakas ang ilang comprehension skills. Ang kabuang comprehension points na natitira ay 7,978 puntos. Ang daming ultimate martial arts. Pero kailangan mo munang umabot sa Guan level para makabuo ng grade 2. Bakit naman ganito kasaya ang Jiang family ngayon na hindi naman Pasko o anumang okasyon? Ano nang meron? Kaka-isolate mo lang sa pag-ensayo. Hindi ko alam na may isang dalaga na ang nakalusot sa spirit controlling realm. Masaya ang clan leader. Kaya in advance na niya ang birthday party sa 3 araw mula ngayon. Naku po, ang bata pa ng ating dilag. Nakalusot na sa spirit controlling realm. Yiset, ito ang aking kapangyarihan sa araw na ito. Prinsipe Fang, ipinadala ako ng aking ama upang magbilang. Ito ang Yin Pearl at Yang Pearl ng Nanhai Xuanwu Mountain. Angkop para sa pagsasanay sa at. Huwag ka munang magbiro. Sa edad na ito, makapasok sa Xuanfu Realm. Hindi ba't pangarap lang iyon? Ngunit ang sinseridad ng Emperor ay hindi ko maaaring tanggihan, sabi mo. Naku! Ito ang kayamanan ng Xuanwu Mountain. Sa pamamagitan nito, mas mabilis ang pag-unlad. Ama, kakapasok ko lang sa Yuling Realm. Kailangan ko ito para patatagin ang aking paglilinang. Ibibigay kaya ito sa akin ni Ama. Nalugi pa si Fang Tinghao, nawala ng asawa at nasira pa ang hukbo. Wala siyang nakuha. Sa halip, ibinigay niya ito kay Fang Yihui na kinamumuhian siya. Si Prince Fang para sa kanyang kapatid.
ay ang hinaharap na bituin ng dinastya. Ang perlas na ito ay perpekto para sa kanya. Kunin mo na. Tandaan mo ang kabutihan ng iyong ama. Mahal na Prinsipe Gao, mayroon pa akong isang hiling para sa iyo at sa pamilyang Fang. Gusto kong mag-propose sa pamilyang Fang. Upang pakasalan si kapatid na Yue. Magpakailanman. Hanggang sa pagtanda. Halina kayo, lahat, uminom tayo ng alak. Mahal na pinuno, ngayon ang inyong kaarawan. Sa ngalan ng aking ama, ipinapadala ko ang yin at yang pearls. At nais kong pakasalan si kapatid na Yue bilang aking asawa. Ano ang inyong saloobin? Nais na yatang mamatay ni Zhao Hao. Nakalimutan na ba niya noong huli kong pinaghati ang kanyang espada para kay Wei? Prinsipe Zhao Hao. Palagi kitang itinuring na parang kuya. Ang dami ninyong tao ngayon. Hindi pa kami handa ng aking ama. Nga. Ang pamilya namin, ang Fang, ay hindi pa nakikipag-alyansa sa pamilya Wang sa loob ng daan-daang taon. Kailangan ko munang umuwi at makipag-usap sa mga nakatatanda sa aming angkan. Kapag tumanggap ka ng regalo mula kay Tio Wang. Natanggap mo na ang regalo. Dapat mo nang bigyan ng konsiderasyon ang pamilya Wang. Pangalawang prinsipe, medyo agresibo ka. Nag-aaral si Wei sa King Chian Sect. Wala siyang intensyong lumabag. Kung magkagulo ka pa, paalisin na kita. Prinsipe Zhao He, para maging tapat, bumalik ako para makipagkita sa aking kasintahan. Nandito ang aking kasintahan ngayon. Nandito ang aking kasintahan. Alainan. Dadalaw lang ako para sa birthday banquet. Gusto akong patayin ng ama ninyang, si Fang Yue. Tinulungan ko siyang makalusot sa Spirit Control Realm. Ito ay parang pagbubuhat sa akin ng pabigat. Siya si Fang Yuan, ang nangungunang alipin ng pamilyang Fang sa kanilang martial arts competition. Alainan. Kapatid na Yue, talagang kakaiba ang iyong panlasa. Paano mo nagustuhan ang isang batang lalaki na may ganitong klase? Akala ko noong una ay makukuha ko ang kalahati ng kaharian kung mapapangasawa mo ako. Hindi ko akalain na mas gusto mo ang kagandahan. Kaysa sa kaharian, isang diwata. Salamat sa pag-aalala, ikalawang prinsipe. Nakilala ko si Fang Yuan 1 taon na ang nakalipas sa King Chansu. Araw-araw ko siyang hinahanap. Hindi ang pamilya Fang ang tumanggi sa kasal, kundi hindi pa dumadating ang tamang panahon. Huwag kang lalapit, ah. Naghahanap ka ng kamatayan, umalis ka. Ah. Echiwi. Ang lahi ng Flying Sword ay nilapastangan ka. Pakisaway mo siya. Hindi ba ang kapangyarihan ng pamilyang He ay magpapahintulot sa ganitong tao na umapak sa kanila? Kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay ginagamit para maniwala, hindi para katakutan. Gamitin ang kapangyarihan para mangibabaw. Kung makatagpo tayo ng mas malakas na kalaban sa hinaharap, susuko na ba ang pamilyang Fang? O wala kang tiwala kay King Liang? Kailangan mo lang gamitin ang kapangyarihan para pamahalaan ang bansa. Tama ang sinasabi ng batang ito. Tumigil na kayo, ngayon ang kaarawan ko. Anong ginagawa ninyo rito, mga bata? Anong klaseng kaguluhan to? Umupo ka na. Bata kong si Fang, matapos ang ilang taon, naalala mo pa rin ba ako, si Zhao Xuan ba? Bakit ka nandito? Hindi ba't nakaligtas ka sa digmaan? At nagawa mo pang umabot sa Earthly Mind Realm. Ang Yellow Court Realm ay sapat na para maging pinakamahusay sa Qingyang City. Ang Earthly Mind Realm ay parang isang alamat. Talagang kahanga-hanga. Sa isang pag-iisip kaya niyang pumatay. Ang matandang ito. Fang Yuan, bata. Alam kong hindi mo kayang iwanan si Yue. Ngunit si Yue ay ang napili ng pamilyang Wang para maging Crown Princess. Siya at si Zhao Hao ang tunay na magkapares. Kung handa kang iwanan siya, pumili ka ng alipin mula sa palasyo. At bibigyan pa kita ng 300 mo ng matabang lupa. Paano kung maging malayang prinsipe ka? Yesi, kahit pa sabihin mong napakaganda. Hindi ako papayag. Ayoko rin. Fang Yuan, bata. Alam mo bang kayang durugin ng isang drug buster ang iyong mga buto sa isang iglap?
May say sa Liang, may bigat ang salita ng pamilyang Zhao. Hindi ka kayang protektahan ng pamilyang Fang at ng King Shansek habang buhay. Patayin mo siya. Sinampal mo ang mukha ng aming pamilyang maharlika ng Liang. Piao, makikipagpustahan ako sa iyo. Ang ikalawang prinsipe ay nasa Tongqiao Realm. Si Fang Yuan ay nasa Lianti Realm. Sa 3 taon, magkakaroon ng kompetisyon sa Liang. Ang mananalo ang magiging asawa ko. 3 taon ay masyadong matagal. Pagkalipas ng 1 taon, kahit dumating ka o hindi, magsisimula sa Mayo, isa akong alipin sa bahay. Wala akong pinagmulan. Si Nian Inggu ay pumunta sa King Chansek. Pumunta ang ikalawang prinsipe sa Liangjing. Hindi ninyo ako maaaring saktan direkta man o hindi direkta. At kailangan ko pa ring makarating ng buo sa Liangjing. Kailangan din ninyong manumpa ng 5 beses. Ang lumabag ay sasapitin ng kanyang kaluluwa ang kabaligtaran, hahaha. Ha! Magaling na bata, sasamahan kita. Walang problema ang pormasyon. Hindi na kailangan ng tulay. Hindi mo na kailangang ihatid ako, kapatid na Wang. Ayokong ihatid mo rin. Fang Yuan. Sumunod ka sa akin. Isara mo ang pinto. Sa mga susunod na araw, maglilinang ako sa King Shansek. Paano naman ang pamilya Fang kahit malaki pa ito? Ang nangyari kay Zhao Hao ay may kinalaman sa akin. Kaya bago ako umalis, pagbubutihin ko ang iyong pagsasanay. Ito ay pagsasanay hanggang sa kamatayan. Gaano mo kakilala ang Suanyang Mountain Range? Hindi ba't isa lang itong hanay ng bundok? May mga halimaw at mababangis na hayop doon. Paminsan-minsan ay may mga pag-atake ng mga hayop. Ang kabundukang Suanyang ay bumabagtas sa buong Liang Dynasty. May bahagi rin ang Xing Shansek. Kahit na nakapasok na ako sa Yunling Realm, hindi ako naglakas loob na basta-basta pumasok. Kailangan mong magpakita ng paggalang. Ang sinabi ni Binibining Yue. Tandaan ko po. Pero saan magsisimula ang ating klase sa paglilinang ngayon? Pumasok sa kabundukan at pumatay ng mga halimaw. Tutulungan lang kita kapag malapit ka ng mamatay. Karamihan ay kailangan mong gawin mag-isa. Sa aking body refinement level 8, dapat ay wala itong problema. Diamond Shield. Naku! Bullsword, umalis ka na. Fang Yuan, okay lang na magaling ang iyong talento sa martial arts. Pero ang iyong combat instinct, mas malakas pa sila ng 10 beses kaysa sa mga inutil na tamad sa King Shansek. Mas malakas pa sila ng 10 beses kaysa sa mga inutil na tamad sa King Shansek. Bukas, aalis na ako sa pamilyang Fang. Ang aking ina ay isang mortal. Kapag nahanap ko siya ulit, baka tumanda na naman siya ng ilang taon. Ang mundo ay napakalaki. May mga tanawin na kailangan kong makita mag-isa. Halimbawa, ang labanan sa Liangjing pagkalipas ng 1 taon. Siguradong pababagsakin ko ang ikalawang prinsipe na si Zhao Hao. Kahit ngayon, hindi ako sigurado kung kaya ko siyang talunin. Saan mo nakuha ang kumpiyansa mo? Hindi ko alam, pero pagkalipas ng 1 taon, kailangan mong personal na manood. Sandali. Sige, sabihin mo. Kung ipapapatay mo sa akin si Fang Tinghao, hindi ko gagawin yan. Bukas ng umaga, ang posisyon ni Coach Jiang, ang sitwasyon ni Fang Li, at ang mga plano ng 2 tagapamahala na iyon. Hindi ko kayang harapin bilang isang alipin lang. Una, tulungan si Head Coach Jiang Tao na makabalik sa posisyon niya bilang Head Coach ng pamilyang Fang. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Pangalawa, tulungan si Fang Li na makatayo sa pamilya Fang. Nailigtas niya ang buhay ko. Pangatlo, bago ka umalis. At sina Huang Zihao at Wang Shai, si Wang Changqing. Ang 2 ito ay paulit-ulit na nagplano para saktan ako. Tinanggap ko ang 3 kondisyong ito. Pero kailangan mong talunin si Zhao Hao pagkatapos ng 1 taon. Kung hindi, magiging utang mo at hindi ka na makakaiyak. Huwag kang mag-alala, magagawa ko. Kung gayon, hihintayin ko. Kung matalo ka, maghintay ka, babalikan kita para singilin. Fang Li, magsanay ka ng mabuti pagkaalis ko. Wala nang magpoprotekta sa iyo. Huwag kang mag-alala, Yuan Jie.
Mag-ensayo ako ng todo. Magugulat ka pagbalik mo. Mag-ingat ka sa daan. Kahit may kontrata na tayo sa pangalawang prinsipe. Kailangan mo pa ring mag-ingat. Tinulungan ako ng ate ko na makahanap ng sekta. Sino ang nakakaalam kung kailan tayo magkikita muli? Huwag ka nang mag-atubili. Tingnan mo, napakagaan ng kanilang paglisan. Hindi tayo dapat maging mas mahina pa kaysa sa kanila. Kahit gaano pa kahaba ang paglalakbay, kailangan pa rin nating maghiwalay. Lalo pat hindi nyo pa ako naihatid ng 1,000 milya. Teka muna, ito ay ang singsing ng 10 direksyon. Sa loob nito ay kasya ang lahat ng kailangan. May mga hilaw na bato at resibo. Para madali ang paglalakbay. Binibining Liming, hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan. Pagkatapos ng 1 taon, pupunta ako sa lungsod ng Antelope. Kung matatalo mo ang pangalawang prinsipe, bibigyan pa kita ng 1 bag na puno ng kayamanan. Yunje, medyo kapos ako ngayon. Okay na. May mga tao pa rin na siniseryoso ang pag-arte ko at ni Eki. Kaysa pahirapan pa ang pinuno ng pamilya. Mas mabuti pang umalis na lang ako. Boss, 1 bowl ng lamb noodle, si J. Fang Yuan, ilang beses na kitang tinulungan. Napakalaki ng loob mong lokohin ako. Fang Yuan, wala tayong kapalaran sa isa't isa. Bakit mo ako pinaalis gamit si Fang Yue? Lahat ng nasa pamilya Fang ay mga mandirigma. Ano pa ang silbi ng pagsasabi ng mga ito? Gusto ninyo akong patayin noon. Malaki na ang awa ko na pinagbigyan ko pa kayo ng buhay. Sabi ko na, hindi ko siya kaya. Sun Zaizu, ikaw naman. Ha ha ha. Kung hihilingin ninyo akong kumilos, may dagdag bayad iyon. Ikaw lang pala ang mababang uri ng tao mula sa pamilyang Fang. Ako si King Yang Sheng. Si Fang Yuan ay walang galit sa inyo. Yenwe, walang galit. Hindi ko akalain, noong umuunlad ang pamilya ninyong Sun sa Qingyang. Kayo ang pamilyang Fang na nagtaboy sa akin palabas. Dapat mamatay ang lahat ng miyembro ng pamilyang Fang. Sana hindi ko na lang binanggit ang pamilyang Fang. Ang 2 tagapamahala sa likuran mo ay mula rin sa pamilyang Fang. Bakit hindi mo sila guluhin? Magsalita ka ng magaling. Gusto mong magbayad ako ng 1,000 yuan stone para payagan kang manatili. Mayroon akong 1,000 yuan stone. Tingnan natin kung maglalakas loob kayong kunin yan. It said, hindi ako sasali. Hindi ako sasali. Teknik ng kidlat na kamao. Teknik ng kidlat na kamao, ha? Magaling na bata, hindi ka taka-taka kung bakit nila binili ka sa malaking halaga. Teknik ng nagliliyab na espada, ha? Ang mahiwagang teknik na ito, kamay na pumipilas ng hangin. Ang bilis ng pag-unlad mo, bata. Kailangan kong humanap ng paraan para makatakas. Hindi ka malulugi ngayon, bata. Kahit mamatay ka man, mamamatay ka sa tamang dahilan. Sundang ng nagliliyab na apoy. Tao at sandata, nagkakaisa. Si Liming Rui, mayroon siyang Yuan Kipil. Bakit hindi mo sinabi agad? Kakarealize ko lang din. Nga. Haha, kapatid na Fang Yu. Mayroon pa bang Yuan Kidan? Pwede ba akong makahingi ng isa? Ituring na lang natin na walang nangyari ngayon. Mayroon pa akong ilang Yuan Kidan. Pero kung papatayin mo silang 2, bibigyan kita ng 1. Hay nako, Fang Yuan. Halos malinlang mo ako. Kahit hindi mo ibigay, papatusin kita at kukunin ko na rin. Talim ng apoy. Pag-isahin ang mga espada. Sun Zaizu, hey. What are you still waiting for? If he ascends to the ninth heaven, we will all die. Go. Ha ha ha, Sun Zaizu. You break the move. If not, we retreat. Tabi, ako na. Lian Dao Feng. Tao at espada, iisa. Hoy! Ay, mali. Sige na. Si Feng Zhang, ito. Patawarin mo na ako, Diyos. Si Liming Rui ang nang-akit sa akin. Nagkamali ako, noon pa man ay pinatawad kita. Kaya napunta ako dito dahil sa iyo. Ngayon ang unang aral ko sa pag-iisa. Tatlong magagandang bagay. Hindi ako mapapakali hanggat hindi sigurado ang kamatayan. Ang maingat na paglalayag ay tumatagal ng libu-libong taon.
Ang 9 DE level ng body training ay mas malakas kaysa sa 7 DE o 8 DE level. 9 sa 10 martial arts ko ay ang pinakamataas na antas ng tunay na mandirigma. Hindi ito maitutumba sa Yuan Li. Ang Jin Qiling ay may 4 na antas. Puno na ang Yuan Li. Paglabas ko sa pag-iisa, isang putok muna patungo sa kawalang hanggan. Buong araw na pakikipaglaban. Talaga naman. Li said, kung makaharap ko ulit si Sun Yat-sen. Hindi na kailangang tumakbo, makakapatay na. Ang Flaming Blade Wind and Cloud Peel ay na-upgrade na. May natitirang mahigit 7,000 puntos ng pag-unawa. Sa hinaharap, mas marami pang raw stones at puntos ng pag-unawa ang kakailanganin. Mayroong mahigit 10,000 raw stones sa isa 0 DE dimension. Sa Kinyang Dao, kailangang dumaan sa Martial Mansion. Una, pumunta muna sa Hanyang Prefecture para mangalap ng resources. Isang general na dadaan sa mga pagsubok. Ginoo, ano po ang inyong order? Ano po ang inyong order? Isang pitsel ng masarap na alak, at tig-isa ng mga ulam na karne at gulay. Sige po, sandali lang. Teka. Gusto ko sanang magtanong ng isang bagay. Tinatanong mo ang sakop ng kapangyarihan sa Xuanhui City. Basta't sabihin mo sa akin ang alam mo. Lahat ng pilak na ito ay sa iyo. CJ. Ang Xuanhui City ay may 4 na bayan. Ang Qingfeng Po ay nasa silangan. Ang unang puwersa sa daanan ng tubig. Ang Mingyu Tower ay nasa kanluran. Ang mga nasa taas ay mga magagandang babae. Ang Yulonggang ay nasa timog. Ang Yulonggang ang may pinakamaraming miyembro. Kung sasabihin mong pinakamalakas, iyon ay malamang ang City Lord's Mansion sa hilagang bahagi ng lungsod. Hehehe. Ang City Lord's Mansion ay ang avatar ng Liang Royal Family. Ang Qingfeng Fort ang namamahala sa daan. Ang Yulonggang ang namumuno. Kahit ang Mingyu Tower ay mahirap, lahat ay may antas ng yuling. Anong klaseng sanggol na lalaki ang gusto ninyo? Gagawin namin ang lahat para matulungan kayo sa Mingyu Tower. Hindi ako kulang sa gamot. Narito ako para tulungan kayong gumawa ng gamot. Kamakailan lang, nagnanakaw ng negosyo ang Mulonggang. Kung talagang marunong siyang magluto ng gamot, sigurado na ang transportasyon. Talaga po kayang magluto. Ang pangunahin naming produkto ay ang mga nasa ilalim ng 3 A grade. Anong klase ang kaya mong lutuin? Kaya kong lutuin mula 1 hanggang 3 K grade. Kung gayon, sumama po kayo sa akin upang makilala ang alchemist. Maliit na bata. Dumating ka ba para tulungan akong gumawa ng gamot? Ako si Song Xuan, ang punong pharmacist. Sila ang aking mga assistant, Chen Tianming at Lu Rihao. Ako ay rank 3. Sila ay rank 2. Anong rank ka? Sumasagot kay Master Xuanzhen. Ako ay isang rank 1 alchemist. Sa madaling panahon, ako ay magiging rank 2. Napakayabang mo. Ikaw ay 16 o 17 pa lamang. Mabuti na kung makakagawa ka ng rank 1. At sinasabi mong rank 2. Noong panahon namin, 20 na kami bago naging rank 1. At 40 na kami bago naging rank 2. Ang galing mo naman magsalita. Maliit lang ang templo ni Master Xuanzhen para sa amin. Mauna na po ako. Teka, huwag ka munang umalis. Napagod lang sila sa paggawa ng gamot kaya mainit ang ulo. Gusto ko sanang manatili ka, pero kailangan ko munang makita ang tunay mong kakayahan. Master Xuanzhen. Hindi ako magtatagal dito. 1 buwan kung maikli, 2 buwan kung mahaba, at 1 uri lang ng gamot ang gagawin ko para sa Mingyu Tower. Yesi, kung hindi ito kapakipakinabang, aalis na ako. Nakakatawa, kanina lang sinabi mong isa kang rank 1 alchemist. Gusto mong umakyat sa rank 2. Ang kalalabasan ay iisa lang ang elixir na magagawa. Kung kumalat yan, pagtatawanan nila tayo. Matagal nang may sama ng loob ang Qingfeng Po Yulongbang sa atin. Kung tatanggapin natin siya, baka pagtawanan pa tayo. Master Xuanzhen, bakit hindi natin siya ipagawa muna sa Qiantang bilang tagapagsilbi at obserbahan ng ilang araw? Ang pinuno ay bagong humalili sa Yufeng. Pagdating ng batang ito, kukunin niya ang ating pera. Hindi pwedeng gamitin. Sapat na, ang Mingrilo ay isang alchemist. Hindi pwede ang away ninyo dito. Kaibigang Fang yan. Anong uri ng elixir ang tinutukoy mo? Key and Blood Pill, Master Xuanzhen. Ito ay dapat ang karaniwang Key and Blood Pill. Ang mga konsul ng Kangrongmen ay marunong gumawa nito.
Ang mga elixir ay nahahati sa 5 antas. Mula mababa hanggang mataas, ito ay ang panimulang pagtingin. Bahagyang nakamit, ganap na galing, tunay na pagiging dalubhasa. At ang pinakamataas na antas. Yes, ngunit ang mga sangkap ng inyong Mingyu Tower ay nakagawa lamang ng mga elixir na nasa antas na bahagyang nakamit. Master Xuanzhen, maaari mo bang bigyan ako ng 3 sangkap? Ang pula, ang hiyas, ang damo at ang 3 uri ng berdeng dahon. Hindi ko pa talaga nagagamit ang 3 ito sa paggawa ng ki at blood pills. Kumuha ka ng 3 bahagi sa hinaharap. Hindi na kailangan. 1 bahagi lang ang kailangan ko para makabuo ng pill. Ang laki ng iyong salita. Heto na. Master Xuanzhen, pakitingnan po. Ito ay isang ki and blood pill na may kalidad na Zenda Cheng. Zenda Cheng. Ang batang ito ay 16 o 17 pa lamang. Paano niya nagawa ang ganitong uri ng gamot? Pero Zenda Cheng lang naman. Bakat samba lang. Hoy, Kuya Lu. Ikaw ay isang rank 2 alchemist. Hindi pa ako nag-ensayo. Tama si Kuya Chen. Baka espiya siya. Master Xuanzhen, ang negosyo ng mga gamot ngayon ay magulo. Kailangan nating mag-ingat sa mga espiya. Hindi ako naniniwala kay Master Xuanzhen. Hindi angkop dito. Paalam na po. Tumahimik kayo. Babawasan ko ang sahod ninyo. Hoy, bata. Manatili ka at linisin ang mga kilay at mukha. Pinagalitan ko na sila. Patawarin mo na kami. Mananatili ako ng 1 o 2 buwan. Hindi na natin pag-uusapan ang pakinabang. Kung gusto ninyo akong manatili, magsanay lang ako sa ki and blood pills. Yung iba, depende sa mood ko. Kung ganoon, mayroon akong isang kondisyon. Mag-practice pa ng 2. Kung maging perpekto na, lahat ay sasang-ayunan ko. Sige, Brother Lu, kumuha ka pa ng 2 set ng mga sangkap. Mas malakas pa ang pil na ito kaysa sa King Feng Manual ng Jade Dragon Gang. Pupuntahan ko ang may-ari ng gusali. Kayong 2, pagkausapan niyo siya ng maayos. Huwag niyong pababayaan. Kung hindi, hahanapin kayo ng may-ari. CJ! Ano ang nangyari, kaibigang Fang? May kailangan ka ba sa reception? Huwag kang makipagtalo sa 2 ito. Hindi naman siguro mas masakit pa kaysa sa panonood ng magagandang babae. Sa wakas, matatag na tayo ngayon dito sa Xuanhui City. Paano ka naman nakakatuwa magpatawa? Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakarinig ng ganito kagandang biro. Sinasabi ko lang naman. Malaking karangalan ko na mapatawa ka, binibini. Munting kaibigang Fang Yuan. Opo. Fang Yuan, kaibigan. Kakagaling ko lang sa usapan namin ng pinuno. Mula ngayon, ikaw na ang magiging kasapi ng Mingyu Tower. Naku, naniniwala rin akong hindi ako papayagan ng pinuno na pumunta sa Yulonggang. Ang mga kondisyon mo ay mahirap. Pagtuunan mo na lang ng pansin ang paggawa ng gamot. Master Xuanzhen. The price of K and blood pills at King Feng shop has dropped another 20%. Our customers are all going to King Feng shop. Fang Yuan, I want you to refine a large batch of K and blood pills. How many, of course, the more the better. I will give you all the medicinal materials and manpower. The only request is to beat King Feng shop. Sige, hayaan nating makita ni King Feng po kung ano ang tunay na Ki and blood pill. Ano pa ang hinihintay natin? Bilisan natin ang paggawa ng Ki and blood pill. Bawat araw na maantala, mas kakaunti ang pagkakataon nating makabalik sa merkado ng bala. Para kay Yuan, kung may paraan ka, huwag kang mag-atubili. Simula na, kapag naitaboy na natin ang King Feng Puyu Longbang. Magdiriwang tayo. Iminumungkahi kung gamitin na lang natin ang lumang paraan. Gamitin mo ang akin basta't ang presyo natin ay tama. Hindi tayo matatakot na agawan ng negosyo. Magandang ideya pagkatapos ngayon, kayo na ang bahala. Ibenta ang mga alak sa mababang presyo. Kukunin ang mga kliyente at pagkatapos ay kukunin ang mga pulang hiyas, bulaklak at damo. 3 lolo ay hindi angkop. Ang King Feng Po at ang Yulonggang ay maaaring magtagal ng ganito. Siguradong may mga paraan sila. Kapag natuklasan nila, na marami tayong binibili na 3 uri ng gamot na ito. Kapag pinagsama, malalaman nila ang reseta. Tama. Tianming, pumunta ka sa bodega at bilangin ang mga nawawalang sangkap ng gamot. Kapag bibili tayo sa hinaharap, ihalo mo ang mga bagong sangkap.
Pupunta ako sa silid ng paggawa ng gamot para hintayin ang mga halamang gamot. Kung wala ang aking pahintulot, hindi maaaring pumasok ang iba. Kung hindi, aalis na ako. Sana walang maghanap ng gulo. Ipagpatuloy mo ang pagganap. Tiyak na nakakuha ito ng atensyon ng Kingfeng Mansion at Yunlonggang. Siyam na antas ng body refining realm. Hindi niya matatalo ang kanilang pinuno. Hindi talaga tayo dapat lumabas. Kaibigang Fang Yuan. Nako, kaibigang Fang Yuan, napagod ka. Salamat sa iyo. Ang ating blood vitality pills ng Mingyu Tower ay mas mababa kaysa sa Kingfeng Spectrum. Hindi ko na maangat ang ulo ko. Mabuti na lang at may pananao si Master Xuanzhen. Pinalitan niya ang mga lumang sangkap ng bago. Hindi naman ako bayani. Huwag ka nang magpakumbaba. Gusto kang makita ng pinuno. Gusto niyang pasalamatan ka, ang dakilang bayani. Gusto mo bang magpahinga muna? Nakakapagod nga ang 3 araw na tuloy-tuloy na pagsasanay. Sakto, gusto ko sanang humingi ng payo sa iyo tungkol sa mga formula ng gamot. Ahaha. Matagal ko nang naririnig kay Xuanzhen na may dumating na batang henyo sa gusali. Ngayong nakita ko na. Talagang kahanga-hanga ang tindig ni Fang Xiaoyong. Masyado po kayong nagbibigay puri, tagapamahala Lin. Ako po ay isang panlabas na sponsor lamang. Nagbibigayan lang tayo ng pangangailangan. Anong kailangan mo, bata? Basta't mayroon ako. Hindi ako tatanggi. Gusto kong makalusot sa Guan ni Jiang. Kung makakapagbigay si Master Lin ng mga mapagkukunan sa paglilinang, at maitatago ang aking pagkakakilanlan, makakapagbigay pa ako ng isang grade 2 na gamot. Totoo ba ang sinabi mo, kaibigan? Kaibigang Fang Yuan, ano ang kailangan para maabot ang Guan Yijing? Matutulungan ka ng Mingyu Tower na hanapin ito. Gusto kong maabot ang Guan Yijing sa loob ng kalahating buwan. Kaka-breakthrough ko lang sa body refining 9th level. Kaya nagtatanong ako ng paraan. Ang pilit na pag-breakthrough ay makakasira sa pundasyon. Dati, may isang henyo sa Xuanhui City na sa pilitang nag-breakthrough. Ngunit, pinatay siya ng kanyang kaaway. Ang martial arts ay dapat unti-unti. Huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin kung may kulang kang sangkap. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Dinala ni Xuanzhen siya sa Juyuan Array. Iyon ang pangalawang antas na aray sa aking gusali. Ang pagdadala sa kanya doon ay makakatulong sa kanyang ki na lumago at magpalakas. Ito ang gusto kong Yuan Gathering Array. Dati, hindi ako karapat-dapat makapasok sa level 4 Yuan Gathering Array ng pamilyang Fang. Ngayon, may pagkakataon na ako. 2 oras lang ako gagamit nito bawat araw. Ang natitirang oras ay gagamitin ko sa paggawa ng mga gamot. Xuanzhen, samahan mo siya. Mayroon pa akong gagawin. Talagang sapat ang spiritual energy ng Spirit Gathering Array na ito. O, kaibigan, sa tingin ko ito ang pinakaangkop na lugar. Dito na tayo sa susunod. Sino ba yan na naglakas loob na agawin ang pwesto ko? Master Xuanzhen. Sino ba yan? Si Lin Qingshu, ang nakababatang kapatid ni Madam Lin. Maaga silang namatay sa kanilang mga magulang. Magkapatid na nagtutulungan. Pinagbigyan siya ng pinuno ng kagubatan. Kaya pala, ang pagiging mapagmahal ay pagiging mayabang. Maliit na kaibigang Fang Yuan. May masamang ugali siya. Pero mabuti ang puso niya. Mamaya, ako na ang magsasalita para sa iyo. Narinig ko na mananatili ka sa Xun City ng 1 buwan. Kailan ka babalik? Mag-i-stay pa ako ng 1 buwan. Magbabago na ang pamamahala sa Juyuan Town. Pagbalik ko, wala nang makakakilala sa akin. Ikaw yung alchemist na kinuha ng ate ko. Fang Yuan, dinui. Hindi ka rin naman kagalingan. Nalaman ko na ikaw ay nasa body refinement realm lang. Nasa 9 na antas ka ng first grade alchemist. Tagalabas. Dito lang kayo ilang araw tapos aalis na. Ikaw pala ang pabaya mong kapatid ni Master Lin. Si Lin Qingshu, tama ba? Hindi ka rin naman kagalingan. Narinig ko rin, na bago ka lang sa Guanjaya. Lumaki ka sa Xuanhui City. Hindi ako alchemist. Lumaki ako sa ilalim ng proteksyon ni Master Lin. Nabalitaan kong gusto mong gamitin ang aking Gathering Yuan Array para magsanay. Hindi ko hihiramin, ibinigay ito sa akin ni Master Lin. Noong nasa Xuanhui City ka, halos maagaw ang negosyo ng Mingyu Tower. Kung hindi dahil sa akin, makakapagyabang ka pa ba rito? Sige, kung gayon, makikipaglaban ka sa akin. Kung mananalo ka, ang pagkakakulong ng higanting ito kay Binibining King ay biro lamang. Ikaw ay mula sa Guan Yijing. Ako ay mula sa Lian Tijing. Ang pakikipaglaban mo sa akin ay pagbaba ng iyong katayuan. Pagtaas ng aking lakas. Ikaw,
Ikaw ay isang bastos na may pangil. Sige, gagawin kitang duguan. Sige nga, tingnan natin kung sino ang duguan. Bato gulong suntok. Paano mo tatanggapin ang suntok ko gayong nasa body refinement realm ka lang? Ito ay martial arts. Ang kanyang Golden Bell Shield at Fish Scale Transformation ay nasa sukdulan na. Nagkamali lang ako kanina. Panoorin mo ang susunod na galaw ko. 7 bawal na kamao. Fang Yuan, mag-ingat ka. Ito ang kanyang pinakamagaling na martial arts. Master Song, tutulungan mo ba ako o siya? Hoy! Ha! Hindi si Fang Yuan. Natatakot ka ba sa akin? Lalaban ka ba ng harapan? Hinihintay ko ang iyong pagkakamali. Ngayon na. Tama na, Fang Yuan. Naku. Magaling ang iyong mga galaw, Kuya Kingshu. Kung hindi ka nagpigil kanina, paano ako mananalo ng ganito? Magaling ang kilos ni Fang Yuan. Talagang may dating si Fang Yuan. Hindi ako pwedeng gumawa ng gulo sa ibang lugar. At kailangan pa nabigyan ng respeto ng Mingyu Tower si Lin Qingshu. Fang Yuan, malaki ang aking puso. Natatalo ako sa iyo ngayon. Ibibigay ko na sa iyo ang pwesto sa pagsasanay. Maraming salamat, Ginoong Qingshu, Fang Yuan. Ang lakas ng origin power dito sa Juyuan Town ay napakalakas. Kanina, nag-aalangan pa ako kung makaka-breakthrough ako sa level 1 sa loob ng kalahating buwan. Ngayon, sigurado na akong kaya ko. Simulan ang pinakamataas na comprehension system. 3 cultivation methods ang pagsasamahin. Mabilis na mapupuno ng origin power ang aking katawan. Ang pag-akyat sa susunod na antas at pag-breakthrough sa intent realm ay malapit na. Sino ang makapagsasabi sa akin? Bakit ang baba ng ani nitong mga nakaraang araw? Yesue, Limingki. Ikaw ang magsabi, dakilang pinuno. Noong una, nakipagtulungan kami sa Yulunggang. Dapat ay yumuko ang Mingyulu. Ngunit hindi ko alam kung saan nagmula ang isang tao na kayang gumawa ng mataas na kalidad na ki and blood pills. Nagulat kami. Nye. Caught off guard. You should have investigated Jie now. Who is the alchemist behind the new Kai and blood pills? Haven't you investigated the medicine? Boss Zhang is throwing such tantrum. Could it be because of Mingyu Tower's new Kai and blood pills? Nye. Kuya Dodge. Hindi ba't halata naman? Gusto mo bang pagtawanan ang Kingfeng Mansion ko? Para maging tapat sa iyo. Ang yulunggang ko ay mayroon ding parehong problema. Dumating ako ngayon para pag-usapan ang mahalagang bagay. Nalaman na namin ang tungkol sa misteryosong pharmacist na hinahanap mo. Sino siya? Si Fang Yun. Sining ng martial arts, 10 kamao ng demonyo. 7 layer ng lakas ng palad, naging mas malakas na. Natitirang 7,378 puntos ng pag-unawa. 7 layer ng lakas ng palad, nakasalansa ng 7 layer ng Yuan Li. Sa totoong laban, tiyak na lalabas ang siyam na inyang higanting unggoy. Maganda ang epekto. Kailangang ayusin ang mga stats na ito. Napakagulo, naku. Hindi pa ba siya napapagod? Bumalik na naman para manghiram ng sasakyan. Fang Yuan, hindi mo ba ako nakikita? Binibining Qingshu. Hindi ba pwedeng puntahan kita kahit walang dahilan? Ako ang binibini ng Mingyulu. Ang magiging pinuno. Hindi mo ba ako nire-respeto sa ganyang pag-ugali mo? Hay! Fang Yuan, bigyan mo naman ako ng konting respeto, pwede ba? Napakababa ko na nga. Masyadong mabilis ang pagbabago. Ano ba talaga ang nangyayari? Hay! Kung makikipag-sparring, may iba pa akong gagawin. Kung hindi makikipag-sparring, gusto ko lang itanong sa iyo ang tungkol sa iyong lugar. Paano ka matatalo ng nasa body refining realm? Hindi ko masasabi. Tungkol ito sa detalye ng laban. Kung aalalahanin mo ang proseso ng laban, mahulaan mo. Hay, tama na. Mas madaldal ka pa sa ate ko. Halika, dadalhin kita sa magandang lugar. Hay! Ayoko sa mga lugar na parang ganito. Ano bang iniisip mo? Tara na, bigyan mo naman ako ng konsiderasyon. Hindi naman masama ang ugali ng batang ito. Tara na. Babalik kami para report sa pinuno. Papuntang timog ang target.
Fang Yuan, ito na ang pinakamalaking auction house sa timog ng Liang. Nasa likod nito ang Wanjin Merchant Association. Kahit na ang aming Mingyu Tower ay nangingibabaw sa Xuanhui City. Kung ikukumpara sa Wanjin Merchant Association, isa lamang itong maliit na bahagi. Mayroon ding auction house ang Wanjin Merchant Association sa Qingyang Prefecture. Talagang nakakatakot ang kanilang lakas. Kaya, Ginoong Jingshu, bakit mo ako dinala rito? Wala naman akong bibilhin. Hindi ako natatakot. Hindi mo alam kung ano ang auction house, probinsyana ka ba? At saka, ikaw ang paborito ng kapatid ko. Sinabihan na ako ng kapatid ko. Kaya ang malalakas lang ang sinusunod ko. Dahil sinaktan mo na ako. Malakas ka na. Naku. May 3 o 5 pares ng mata ang nakatingin. Ito ba ay Yulonggang o Qingfeng Fort? Siguradong sinusundan tayo paglabas ng Mingyu Tower. Teritoryo ito ng Wanjin Merchant Association. Hindi sila maglalakas loob na gumawa ng gulo. Pero kailangan ko pa rin siyang protektahan. Silin Qingshu. May dala akong tatak ng Mingyu Tower. Mga Ginoo, ako si Wei Chansheng, ang tagapamahala. Ang pampagana natin ngayong araw ay ang bagong sikat na produkto sa Xuanhui City, ang Qi and Blood Pill. Binibining Qingshu. Paano napunta ang mga gamot ng Mingyu Tower sa auction? Nako, ang mga gamot na ikaw mismo ang gumawa. Hindi mo ba alam ang kalidad nito? Ang Qi and Blood Pill na ito ay talagang mahirap gawin. Tumataas na naman ang kalidad ng iyong pinong gawa. Natural na marami ang mag-aagawan dito. At tataas ang presyo. 10 piraso sa isang kahon na ito. Sa labas, 11 piraso sa isang yuan. Mula ngayon, ang panimulang presyo ay 15 yuan para sa 10. 17, 19, 25 yuan. Hay, sa labas, 1 yuan bawat isa. Dito, naging 2.5 na. Sa tingin ko, mas mabuti pang huwag nang magbukas ng Mingyu Tower ang ate mo. Magbukas na lang siya ng auction house. Ikaw na ang nagsabi. Kung madaling magbukas ng auction house, matagal ko nang pinagawa yan sa ate ko. Ang problema lang, hindi namin kayang buhatin ang Wanjin Merchant Association sa likod nito. Hay, Ginoong Qingshu. Ano ang pwede nilang i-auction dito? Kahit ano. Kahit tao, lalaki o babae. Hoy, ano ang gusto mong i-auction? Maaari ko bang hiramin ang panulat, tinta, papel, at inkstone? Hoy, bakit ka nakatunganga? Kunin mo na. Fang Yuan, gusto mong magpakitang gilas sa tinta. Hindi ibinebenta ang mga ganito sa auction house. Ito ay martial arts. Pakiusap, ipatawag ang appraiser. Ito ang aking martial arts. Hindi ito maaaring ipasa sa iba. Pumunta ka at ipatawag ang appraiser. Opo. Ikaw ang nagpapakita ng martial arts. Siyam na antas ng pagpapalakas ng katawan. Anong mataas na kalidad na martial arts ang maaari mong makuha? Ito ang Sanyanggong at Pushanshu. Ah, hindi, parang. Magaling ang iyong paningin, matandang Ginoo. Ito ang kumpletong bersyon. Naiintindihan mo ang ibig kong sabihin, di ba? Naiintindihan ko. Bilisan mo at ipagbigay alam. Kahit na si Wei Chansheng ay sumingit, kailangan niyang kunin ang 2 martial arts na ito. Mga Ginoo, magdagdag tayo ng benepisyo. Dapat sana ay ipapalabas ito sa auction bukas. Ngunit ipinag-utos ng amo na ipapalabas ito ngayon. Hindi ko alam ang presyo. Ito ay 2 kumpletong martial arts. Unang klase, Sanyanggong. Unang klase, Pushanshu. Mas malaki ang epekto kaysa sa ordinaryong bersyon. Sino ang gagastos para sa martial arts? Ito ay maihahambing sa isang second-grade technique. Ang Friyang technique ay magsisimula sa 5,000. Ang Breaking Mountain Hand ay 3,000. Ang pagtaas ng presyo ay hindi bababa sa 100. Sa bawat pagtaas, magsisimula na sa 5,500, 5,800, 6,000. Wala akong malaking kapangyarihan. Pero makakasali pa rin ako. Ganito talaga dapat ang lahat ng bagay sa mundo. Fang Yuan, talagang humahanga ako sa iyo. Sanyanggong, 15,000. Lingshi Pushanshu, 13,000. Mayroon pa bang mas mataas? Ang 2 martial arts na ito ay napakataas ng ranggo. Hindi ko man lang inisip noong nasa Qingyang City ako. Wala na namang masyadong magandang tingnan si Fang Yuan. Tara na, samahan mo akong kunin ang mga hilaw na bato. Magandang araw, kaibigang Fang Yuan. Magandang araw, batang Panginoong Qingshu.
Wag na, Manager Wei, hindi mo kailangang maging magalang. Sabihin mo na lang sa amin ang tungkol sa mga hilaw na bato. CJ. 2 martial arts techniques, 28,000 yuan stone lahat. Bawas 10, 2,800. Natira ay 25,200. Lahat ay napalitan na ng spiritual stone check para sa iyo. Salamat sa pag-aalala, Manager Wei. Tawagin mo na lang akong Fang Yuan. Kaibigang Fang Yuan, malapit na kaibigan. Sa susunod na may martial arts auction, makipag-ugnayan ka agad sa akin. Bibigyan kita ng pinakamataas na presyo. Manager Wei. Ako ay nakatira dito sa Mingyu Tower. Kung may kailangan ka, hanapin mo lang ako, Manager Wei. Sige, Manager Wei. Pagdating dito, mayroon ka bang ibang mga lihim na daan? Ayaw mong mapansin ka, di ba? Halika, sumunod ka sa akin. Fang Yuan, masyado kang maingat. Nandito ang Mingyu Tower para protektahan ka. Ano ang kinatatakutan mo? Hoy, ano ang nangyayari? Tingnan mo ang dulo ng eskinita. Uy, parang tayo ang puntirya nila. Ang darating talaga. Hindi natin maiiwasan. Sino kaya si Fang Yuan? Fang Yuan, sinabi mo pa na hindi ka pumunta para hanapin ka. Ako po si Fang Yuan. Hindi ko po alam kung sino kayo. Bakit po kayo nandito para sa akin? Ako po si Luotong mula sa Yulunggang. Sa utos po ng aming pinuno, buong puso po naming inaanyayahan sige. Fang Yuan na pumunta sa aming gang para mag-usap. Si Fang Yuan ay isang espesyal na imbitadong patron ng aming Mingyu Tower. Kung gusto mong dalhin siya, kailangan mo munang dumaan sa akin. Ako si Lin Qingshu, ang tunay na kapatid ni Lin Hongye. Hindi ka inimbitahan ni Binibining Qingshu ngayon. Hayaan mo kaming dumaan at ibabalik namin si Fang Yuan pagkatapos. Iniisip mo bang 3 taong gulang lang ako? Kung gusto mong dalhin siya, labanan mo muna ako. O umalis ka na. Ito'y, nagkamali ka ng sinagasaan. Kahapon, nasaktan ang dangal ko ng mga miyembro ninyo. Ngayon, maghihiganti ako. Masyado ninyong minamaliit ang yunlonggang ko. Nagpadala pa kayo ng mga tulad ninyo. Kiete, hindi ka talaga pinansinik si Yao Kiao. Lumaban ka, Kiete. Fang Yuan, sa iyo na ang mga kasama sa gang na ito. Si Lotong na ito, sa akin na. Huwag mo akong hayaang maliitin ka. Oh, Kiete. Hoy. Tawa. Mali ang impormasyon. Hindi si Wang Yuan ay nasa body cultivation realm. Nasa observation realm siya. May nagtaksil sa atin. Wang Yuan, magtiis ka pa, matatapos na. Bakit ang bilis mo? Aray. Ano nang masama sa body refining realm? Kaya pa rin nating talunin ang mga nasa observation realm. Sa araw na ito, masasabi ninyong kayo ang nanalo. Yulunggang, magkikita pa tayo. Hoy, hoy, hoy. Tara na, bumalik tayo at sabihin kay Master Lin. Nanggugulo na naman ang mga taga-Yulunggang. Hoy, teka lang, hintayin mo ako. Sino ang magliligtas sa iyo? Kaibigang Fang Yuan. Ayos ka lang ba, Master Xuanzhen? Kasama ko si Fang Yuan na bumalik. Bakit hindi mo ako tinatanong? Fang Yuan, bakit tayo nandito sa gusaling ito? Hindi naman masaya dito. Bakit hindi ka nag-report sa headquarters? At pumunta ka pa sa Mingyu Tower? Natatakot akong baka mahuli na. Kailangan kong harangin ang ilang tao dito. Para hindi sila makapagbalita sa Yunlonggang. Ang ibig mong sabihin, may traitor sa Mingyu Tower. Susunod, magpapakita ako sa inyo ng isang magandang palabas. Paano siya nakabalik, si Fang Yuan? Brother Chen, anong gagawin natin? Kung malaman nila ang mga ginawa natin, hindi niya tayo patatawarin. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Kahit pa matukoy tayo, huwag tayong aamin. Wala siyang ebidensya. Chen Tianming, kapag tinawag kayo ni Lurihaw, lalabas kayo agad, huwag nang magpatumpik-tumpik. Ano bang klaseng asal yan? Fang Yuan, pinaghihinalaan mo ba kaming ipinagkanulo ka namin kay Ginoong Qingshu? Kiete, dahil muntik ka nang bitayin. Ibabaling mo sa amin ang sisi. Fang Yuan, isa kang bayani ng Mingyu Tower. Pero hindi mo kami pwedeng pagbintangan gamit ang maruming paraan. Nasa Mingyu Tower na kami ng mahigit 10 taon. Kahit walang tagumpay, may pinaghirapan din naman. Kaibigang Fang yan, maaaring may ilang hindi pagkakaunawaan dito. Hindi talaga kayo nagkakasundo, kayong tatlo. Nandito ang pinuno ngayon. Mas mabuti kung pag-usapan natin ito. Huwag ninyong pagdudahan si Master Xuanzhen. Ang 3 sangkap ng bagong Qi and Blood Pill na ito, na nakahalo sa daan-daang halamang gamot,
Ang Yulonggang ay nakakuha ng bagong resipe ng elixir sa loob ng 3 araw. Kung hindi ito traitor, ano ito? Ang Qinglong clan ng Yulonggang ay mabilis na nakakuha ng bagong Keyblood elixir. Malinaw na may nagbunyag ng sikreto. Sa aming Ming Yulu, ang nagbunyag ng sikreto ay papatayin ng walang awa. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng traitor. Talagang naglakas loob kayo. Bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Nandito rin si Master Lin ngayon. Kung magtatapat kayo, baka makaligtas pa kayo ng buo. Kahit si Fang Yan, isang rank 1 alchemist, ay hindi ako napigilan. Ako naman ay kinikilalang rank 2 alchemist sa asosasyon. Anong basehan mo para sabihing ako ang traitor? Uncle Ju, dalhin mo na ang mga miyembro ng Yunlonggang. Mga tauhan, dalhin ninyo ang mga miyembro ng Yulonggang. Talaga bang hinuli ni na Senior Brother Chen ang mga miyembro? Huwag kang matakot, kahit mahuli sila, magiging papel lang sila. Kami, si Lurihao. Hanggang kailan ka magpapanggap? Fang Yuanlin ang may-ari ng gusali. Ako ang mali. Nagsiselos ako sa iyo. Ako ang naglabas ng formula ng bagong Kiksudan. Gusto ko lang mapahiya ka. Gusto kong mapansin ako ng pinuno. Hindi ko dapat nakipag-ugnayan sa mga taga-Yulongbang. Lurihao, alam mo ba na naglabas ka ng sikreto? Gaano kalaki ang pinsalang idinulot mo sa Mingyulu? Luchao, nababaliw ka na ba? Hindi pa nila nadadala ang may-ari ng bahay. Ano ang inaamin mo? Kuya Chen, hindi ko na kaya. Tinitingnan ako ng may-ari ng bahay. Parang kaya niyang makita ang lahat. Natatakot ako sa mga paraan ng may-ari ng bahay. Hay nako, akala niyo ba talaga nahuli ko ang mga miyembro ng gang? Niloloko ka lang yan. Pero ang liham na sinulat ninyo kahapon para sa Yunlonggang, nasa akin pa rin. Nakuha mo na pala ang liham na iyon. Kung hindi, paano ko kayo mapapahiya sa harap ng lahat? Guro Lin, ang liham na iyon ay may pirma ng dalawang ito. Pati na rin ang selyo ng Yulonggang. Chen Chaianming, mayroon ka pa bang nais sabihin? Fang Yuan, pinagbintangan mo ako. Papaluin kita. Mga gwardiya, ilabas ninyo ang dalawang ito. Bukas sa tanghali, pugutan sila ng ulo. Lin Lozhu, nagkamali ako. Patawarin ninyo ako. Fang Ying, maghintay ka. Kahit maging multo ako, hindi kita titigilan. Nagkamali ako, Master Lin. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Nagkamali ako, Master Lin. Salamat, Master Lin. Nagawa ko ang aking tungkulin. Paumanhin, Xiao Yong. Magaling ang ginawa mo. Simula bukas, ikaw na ang magiging pinuno ng Hall of Alchemy. At mamamahala sa lahat ng gawain sa paggawa ng gamot.